Lumabas si Sakamoto sa isa sa mga gusali na armado ng espada at baril, biglang yumanig ang buong istruktura matapos ang isang pagsabog at ibinunyag nito ang isang pangkat ng mga asasin na desididong patayin siya, nang makita siya ay agad silang nagpaputok. Mabilis na sinalag ni Sakamoto ang lahat ng bala gamit ang kanyang espada bago sumugod sa kanila, sa isang mabilis na hiwa ay tinamaan niya ang unang kalaban na dahilan upang magwisik ang dugo nito sa isa pang miyembro ng grupo. Agad niyang binaril ang ikalawang kalaban mula sa likuran. Dalawa pang asasin ang lumapit kaya't sinasakal niya ang isa at sabay na binaril ang isa pa at ang natitirang mga kalaban ay umatake gamit ang kanilang mga machine gun, ngunit madali lang iniwasan ni Sakamoto ang lahat ng bala at bumawi siya ng putok at tinapos ang natitira pang kalaban, naiwan na lamang ang isang nabubuhay. Takot at desperado na hinanap ng lalaking iyon si Sakamoto ngunit bago pa siya makahanap ng sagot, biglang lumitaw si Sakamoto mula sa kawalan at tinutukan siya at tuluyang tinapos ang laban. Pagkatapos ng madugong buhay na iyon at tuluyang tinalikuran ni Sakamoto ang kanyang kriminal na nakaraan, sa isang ordinaryong araw ng pamimili na nakilala niya ang isang napakagandang babae na agad nagpatibok ng kanyang puso, nahulog siya sa kanya na nagdesisyong talikuran ang kanyang dating buhay at kalaunan ay pinakasalan ito. Magkasama silang bumuo ng isang pamilya at nagkaroon ng anak at unti-unting lumipat si Sakamoto sa isang payapang buhay, binuksan ang sarili niyang tindahan at naging isang mapagmahal at responsableng padre de pamilya. Isang araw ay dumating si Shin na isang dating kasamahan niya sa gang upang hanapin siya, samantala sa loob ng tindahan ay naglalaro si Sakamoto kasama ang isang batang madalas bumisita. Sinubukan ng bata na tamaan ang isang target na iginuhit sa salamin gamit ang isang laruan na pana. Ngunit hindi ito tumama at ipinahiwatig ng asawa ni Sakamoto na madalas bumalik ang batang iyon sa tindahan. Habang nag-aabang para sa isa pang tira ay aksidenteng natabig ng bata ang kanyang bag na dahilan upang mahulog ang ilang gamit sa eskwela, natapon ang tinte sa damit ng isang customer at galit na galit ang lalaki, hinablot ang bata sa kwelyo at pinagalitan ito ng malakas. Tahimik lamang nanonood si Sakamoto habang patuloy na sinisigawan ng lalaki ang bata. Nang muli nitong madumihan ang damit ng lalaki, nagdilim ang mukha nito at itinaas ang kamay handang suntukin ang bata. Sa isang iglap ay pumagitna si Sakamoto na isang imahe ang pumasok sa kanyang isip at ginamit niya ang isang panulat upang saksakin ang lalaki, ngunit hindi niya ito isinagawa sa halip piniling manatiling kalmado. Sa huli ay umalis ang lalaki sa tindahan at hindi napigilan ang sarili na trash talk si Sakamoto dahil sa kanyang timbang bago tuluyang lumabas. Naiwang umiiyak ang bata kaso agad niyang pinasalamatan si Sakamoto sa pagprotekta sa kanya, nilapitan siya ng asawa at anak ni Sakamoto upang palakasin ang kanyang loob at damayan siya. Samantala ang mamamatay tao na nakita natin kanina ay napansin ang nangyari at sinabi niya na kahanga-hanga ang ideya ni Taro na gamitin ang isang ballpen para tamaan ang carotid artery sa ilalim ng panga ng lalaki. Ipinapakita nito na naisip niya ang detalye ng pangyayari kahit hindi ito ginawa. Kilalang-kilala niya ang paraan ng pag-iisip ng isang mamamatay tao. Pagkatapos nito ay nagpakilala ang lalaki bilang si Shin na isang psychic kaso agad din siyang natakot nang makita niya na iniisip ni Taro na suntukin ang kanyang mukha, dahil dito ay nakiusap si Shin na itigil ni Taro ang pagpatay sa mga tao sa kanyang imahinasyon. Ipinapaalala niya kay Taro na dati silang magkasama sa trabaho, at dahil dito ay pumayag si Taro na makipag-usap kay Shin habang kumakain. Habang kumakain ay sinabi ni Shin na nakakagulat ang mga balita tungkol kay Taro na iniwan na niya ang kanyang nakaraan at nagtayo ng isang tindahan para sa pamilya. Gayunpaman kahit narinig niya ito ay nananatili ang pagdududa ni Shin at hinikayat niya si Taro na bumalik dahil sobrang galing niya sa pagiging mamamatay tao, at hindi niya matanggap na ang dating hinahangaan niyang tao ay mayroon ng ganoong klase ng katawan. Ngunit tinapos ni Taro ang usapan malinaw na sinasabing ang mga araw niya bilang isang mamamatay tao ay tapos na ang lahat at wala siyang balak bumalik at naiinis si Shin nang marinig ito, para sa kanya ay lahat ng mga kriminal ay natatakot kay Taro at tinatawag pa nga siya bilang ang alamat na mamamatay tao. Hindi niya maintindihan kung bakit sinayang ni Taro ang ganoong reputasyon at habang nagsasalita si Shin, si Taro naman ay mahinahon na tinatangkilik ang isang mangkok ng ramen at sa paningin ni Shin, nakakadismaya ito dahil noong dati ay puro rasyon ng pagkain para sa mga sundalo ang kinakain ni Taro at di na raw niya halos makilala si Taro ngayon. Pagkatapos sabihin ito ay kinuha ni Shin ang isang sigarilyo at sinubukan na sindihan ito ngunit bago pa man niya magawa,
Laking gulat niya nang maputol ang sigarilyo sa kalahati sa loob ng wala pang isang segundo. Si Taro ay nagbalik ng kutsilyo sa kanyang bulsa at itinuro ang karatula sa tindahan na nagsasabing bawal ang paninigarilyo. Nabigla si Shin sa bilis ni Taro at maliwanag sa kanya na kahit mataba na ngayon ay kayang patayin ni Taro ang sinuman sa isang iglap. Pagkatapos nito isang lalaki ang dumaan sa tindahan ni Sakamoto para bumati at humingi ng pabor. Agad na inakala ni Shin na ang lalaki ay nagpapanggap bilang isang ordinaryong tao para humingi ng tulong sa isang pagpatay. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naintindihan niyang mali ang kanyang hinala at dinala siya ng lalaki sa kanyang bakuran at ipinaliwanag na ang puno niya ay masyado ng malaki at hindi niya maabot ang ilang sanga upang putulin ito. Sa loob lamang ng ilang segundo ay inayos ni Taro ang problema at naputol niya ng perpekto ang mga sanga sa record na bilis. Pagkatapos nito ay tumulong pa siya sa iba pang tao sa lugar at napakain niya ang isang bata ng gulay at napatahan ang mga batang umiiyak sa parke. Napaisip si Shin na si Taro ay parang katulong ng buong bayan, ngunit kumbinsido pa rin siya na mahusay lamang magtago si Taro ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila nito ay sinabi niya kay Taro na sa kanyang palagay ay mukhang nakakatawa siya sa ganitong estado. Sa gitna ng usapan ay biglang tinamaan ng laruan na pana si Taro sa ulo. Ang batang bumaril ng pana ay agad tumakbo sa takot habang si Shin ay nagreklamo ngunit wala siyang magawa. Pagkalipas ng kaunting sandali ay sumakay si Shin sa kanyang sasakyan at nag-iisip tungkol sa mga nakalipas na taon mula noong huli niyang nakita si Taro. Kahit na marami nang nagbago na lalo na ang timbang ni Taro at sa tingin niya ay kamangha-mangha pa rin ito, nararamdaman pa rin niya ang dating aura ni Taro at iniisip niya kung gaano kasarap sanang makatrabaho itong muli. Ngunit agad na naputol ang kanyang mga iniisip nang tumawag ang kanyang boss. Nang malaman ng boss na hindi niya nakumbinsi si Taro na bumalik ay agad siyang tinanong kung naasikaso na ba niya ito na ibig sabihin, kung napatay na niya si Taro at dito ay nagdadalawang isip si Shin sa pagsagot at nagtanong sa kanyang boss kung talaga bang kailangang patayin si Taro. Ipinaliwanag niya na sobrang taba na ni Taro at hindi na ito magiging problema kahit na hayaan nilang mabuhay, ngunit bigla siyang pinutol ng boss at pinapaalala sa kanya na ang patakaran ng kanilang grupo ay ganito. Kung may aalis sa grupo ay hindi lamang ito mawawala sa organisasyon kundi mawawala rin sa mundo. Iyon ang pinakamataas na batas at nilabag ito ni Taro na hindi nila ito maaaring palampasin. Pagkatapos ipaliwanag ito ay binalaan ng boss si Shin na kung hindi niya kayang gawin ang trabaho, magpapadala sila ng iba para gawin ito at idinagdag pa niya na kung patuloy na magrereklamo si Shin, baka siya rin ay ituring nilang kalaban tulad ni Taro. Bago pa man makakarinig ng mas marami pang banta ay pinutol na ni Shin ang tawag na alam niya na wala siyang ibang opsyon. Kinagabihan habang nasa bahay ay naalala ni Shin ang mga araw kung kailan nakatrabaho niya si Taro. Kahit masaya ang panahong iyon at alam niyang kung hindi niya gagawin ang trabaho ay ibang tao ang gagawa nito at kung mamamatay rin si Taro ay mas mabuti na siya ang gumawa nito. Kinabukasan, bumalik si Shin sa tindahan ni Sakamoto ngunit sa pagkakataong ito ay armado siya at hawak ang isang baril. Hinihayag niya na oras na para sa digmaan at si Taro naman ay mahinahon lang na nakaupo sa likod ng kahera habang nagbabasa. Habang nagbabasa si Taro ng dyaryo ay lumapit si Shin at sinabing malamang aalis na siya sa lungsod. Kaya narito siya para magpaalam at bigla niyang inilabas ang kanyang baril at pinaputukan si Taro. Ngunit sa wala pang isang segundo ay iniluwan ni Taro ang isang pastila para sa ubo na nasa kanyang bibig. Sa bilis at tumpak na galaw ay natatamaan nito ang bala at nalihis ang direksyon. Pagkatapos nito ay hinagisan ni Taro si Shin ng isang lollipop na naging dahilan para mawala ang atensyon nito at mabilis siyang nawala sa paningin ni Shin. Napasok si Shin sa mahirap na sitwasyon dahil hindi na niya mabasa ang isip ni Taro tulad ng dati. Naghagi si Taro ng bagay sa kabilang bahagi ng tindahan para muling lituhin si Shin habang inihahanda niya ang kanyang hakbang gamit ang isang supot ng pastillas para sa ubo na ginamit niya kasabay ng isang goma. Pinaputukan niya si Shin gamit ang mga pastila na napakabilis at malalakas na halos hindi ito naiwasan ni Shin, kaya napaupo siya sa sahig habang nag-aabang ng pagkakataong makabaril. Bago pa man niya magawang iputok ang baril na hinagisan siya ni Taro ng isang supot ng stuffang sa ulo na dahilan para matakpan ang kanyang paningin, na-frustrate si Shin at nagmadaling mapunasan ang kanyang mukha para makabawi at muling mag-focus. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang poster ngunit bago pa man siya makagalaw, tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa mukha mula kay Taro. Dahil sa lakas ng tama ay tumilapon si Shin sa kabilang bahagi ng tindahan at habang bumabagsak,
ang tanging nakita niya ay ang dating Taro Sakamoto at napaisip siya kung paano niya nagawang labanan si Taro sa unang lugar. Nang magising si Shin ay laking gulat niya nang makitang nakahiga siya sa kama. Napagtanto niyang inalagaan siya ni Taro na naroon si Uy at Hana na masayang-masaya sa kanyang paggising at ipinaliwanag nila na nasa itaas siya ng tindahan. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Shin sa nangyayari at inanyayahan si Shin na sumama sa hapunan ng pamilya na kung saan tinuring siyang parang miyembro ng pamilya. Sa ilang sandali ay napaisip siya kung lason ang pagkain ngunit handa pa rin siyang kumain dahil sinanay siya upang labanan ang epekto ng lason, gayunpaman nang tikman niya ang pagkain ang tanging bagay na nagpatigil sa kanya ay ang sobrang sarap nito, masayang-masaya si Uy nang makita ang reaksyon ni Shin, sinasabing pareho ang reaksyon niya sa unang beses na kumain si Taro ng lutong bahay. Patuloy na kumain si Shin at labis na nagulat at hindi makapaniwala sa kakaibang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Sa kanyang puso ay hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng init sa alinman sa kanyang mga trabaho dati. Doon niya napagtanto na talagang pinapahalagahan ni Taro ang mga simpleng sandaling ito ng pang-araw-araw na buhay. Naintindihan niya kung bakit iniwan ni Taro ang kanyang nakaraan at pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat si Shin kay Taro para sa masarap na pagkain at nagpasya na huwag na siyang istorbohin pa at sinabi ni Taro na maaari siyang bumalik anumang oras kung nais niya. Umalis si Shin sa lugar at alam niyang hindi pa rin siya handa para labanan si Taro at naisip niyang hindi siya karapat-dapat na maging kalaban nito. Pagbalik niya sa kanyang boss at ipinakita ng boss ang kanyang pagkadismaya, tinawag niyang nakakahiya si Shin dahil hindi niya napatay si Taro Sakamoto. Bago pa man makapagsalita ang boss at biglang yumukod si Shin at nakiusap na huwag patayin si Taro. Ang pakiusap na ito ay nagdulot ng tawanan mula sa mga tao sa paligid ngunit sinabi ni Shin na si Taro ay may pamilya na ngayon, bilang sagot ay pinapaalala ng boss kay Shin na si Taro Sakamoto ay lumabag sa mga patakaran ng kanilang mundo. Iniwan niya ang kanyang mga responsibilidad kaya't kailangan siyang patayin at sa puntong ito, nakiusap si Shin na gawing siya na lamang ang managot sa halip at sinabi niya na handa siyang mamatay para kay Taro, ngunit dapat niyang hayaan si Taro na mabuhay ng payapa. Tinanong siya ng kanyang boss kung bakit niya ginagawa ito para kay Taro at ipinaliwanag ni Shin na tinutukan niya ng baril ang isang taong labis niyang hinahangaan, kaya handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Sa pagkagulat ay sumang-ayon ang kanyang boss at sinabing hahayaan nilang mabuhay si Taro kung papayag si Shin na mamatay sa kanyang lugar, ngunit sa kaloob-looban ng boss ay alam niyang wala siyang balak tuparin ang pangako at sa tingin niya, si Shin ay isang hangal para gawin ito. Sa mismong sandaling iyon ay tinutukan ni Shin ng baril ang kanyang boss at sinabing narinig niya ang lahat, alam niyang hindi siya maaaring magtiwala dito na nabigla ang boss sa kakayahan ni Shin na basahin ang kanyang isip at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Shin. Mabilis na gumalaw si Shin para makaligtas sa putukan at samantala ay makikita natin si Taro na nasa bahay na nakikinig sa radyo. Narinig niya ang balita tungkol sa isang putukan na nagaganap at nang marinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril, pumunta si Taro sa kanyang tindahan. Doon ay nagpasok siya ng isang code sa kahera na biglang nagbukas ng isang lihim na armoria na kung saan, ang dati simpleng tindahan ay biglang naging isang arsenal na puno ng mga gamit pandigma. Kalmado lang si Taro habang pumipili ng isang stun gun mula sa koleksyon. Samantala ay patuloy na tumatakbo si Shin para iligtas ang kanyang buhay at sa kabila ng mabilis niyang kilos at kakayahang magtago sa mga malinaw na lugar, nagawa niyang talunin ang maraming kalaban gamit ang kanyang galaw at bilis at gayunpaman, habang tumatagal ang labanan ay unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Sa isang saglit na wala ang kanyang depensa kaso bago siya matamaan ng isang bala mula sa isang high-caliber na baril, mabilis niyang naiwasan ang pag-atake at natuklasan ang posisyon ng sniper sa loob ng wala pang isang segundo. Galit na tinanong ng boss ang kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari at bakit sila natatalo isa-isa gayong iisang tao lang ang kanilang kalaban. Isa sa mga sugatang tauhan ang sumagot, sinasabing parang nababasa ni Shin ang bawat kilos nila. Ipinaliwanag ng boss na si Shin ay isang psychic at sinabi niyang kaya ni Shin na basahin ang kanilang mga iniisip kung masyado silang malapit sa kanya, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang distansya at subukang palibutan si Shin. Sinunod ng mga tauhan ang utos ngunit sa kabila ng kanilang plano ay naisahan pa rin sila ni Shin at inatake niya sila bago pa man sila makaporma. Tinitira sila ng walang oras upang makapagplano at habang patuloy na iniwasan ni Shin ang mga bala ng kalaban, mabilis siyang nagtago para makapag-reload ng kanyang baril.
Ngunit sa pagkakataong ito ay napagtanto niyang isa na lang ang natitirang magasin niya, wala nang ibang bala at kinailangan niyang humanap ng paraan upang makalabas ng lugar bago siya maubusan, gamit ang natitirang bala na patuloy siyang nakipaglaban habang gumagalaw ng mabilis upang makalayo. Ngunit sa gitna ng kanyang paggalaw ay tinamaan siya ng bala sa kanyang binti na dahilan para siya'y bumagsak at sa loob lamang ng ilang segundo, napalibutan na siya ng kanyang mga kalaban at alam niyang wala na siyang paraan para makatakas. Sa puntong halos sumuko na siya ay nagulat siya nang biglang bumagsak ang tatlong lalaking nakatutok ng baril sa kanya, nawalan ng malay matapos tumama sa kanila ang malalakas na electric shock. Si Taro Sakamoto ang responsable nito na gamit ang kanyang stun gun. Nang makita siya ng boss ay agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na sugurin si Taro, nagmamadaling umatake ang lahat ngunit si Taro ay mahinahon na nilabanan sila at sa simpleng galaw, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Gamit ang isang pares ng disposable chopsticks na nagawa niyang harangin ang dalawang bala ng sabay, sa loob ng isang kisap mata ay ginamit niya ang isa sa mga chopsticks bilang projectile, dahilan upang maibaba ang ilan pang kalaban. Isang lalaki ang umatake sa kanya gamit ang katana kaso mabilis itong naiwasan ni Taro at sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya ang kalaban ng isang malakas na sipa na nagpabagsak dito at ng dalawang iba pa ang bumaril gamit ang mga automatikong baril. Ginamit ni Taro ang dalawang ballpen upang harangin ang mga bala at pagkatapos, ginamit niya ang mga ito bilang projectile na tumatagos sa mga kalaban na parang bala rin. Gamit ang mga kasangkapang nasa paligid na tulad ng mga gamit mula sa tindahan at naitapon niya ang ibang mga kriminal sa basurahan, tinapos niya ang natitirang mga kalaban gamit ang kanyang kahangahangang kaalaman sa martial arts. Ang natitirang mga kalaban ay sabay-sabay nagdesisyon na barilin si Taro kaso bago pa man sila makaputok, mabilis na pinutol ni Taro ang kanilang mga baril gamit ang mga kutsilyong nakatago sa kanya, sa tulong ng mga kutsilyong ito ay tinapos niya ang kanilang buhay. Si Shin ay nanatiling nakatulala ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan at napagtanto niyang napanood niya mismo ang alamat na mamamatay tao na si Taro Sakamoto. Tinanong ni Shin si Taro kung paano niya nalaman ang kinaroroonan niya. Ipinaliwanag ni Taro na naglagay siya ng mikropono sa baril ni Shin noong nakaraang araw at matapos mawalan ng malay si Shin, ipinaliwanag ni Shin na totoo ang sinabi niya kanina ay plano talaga niyang umalis sa lungsod ngayong araw na anuman ang mangyari. Subalit bago pa niya masabi pa ang iba ay biglang inihagis ni Taro sa kanya ang isang bagay at sinabi na 800 yen kada oras ang sahod mo at may dagdag kung mag-overtime ka, at dito ay hindi kaagad naintindihan ni Shin ang sinabi. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat ay natagpuan niya ang sarili niyang nagtatrabaho sa tindahan ni Sakamoto. Si Han at ay masayang tinanggap siya bilang bagong empleyado, na tinuring siyang bahagi ng pamilya at mabilis na nakaangkop si Shin sa bagong trabaho, tinatanggap na mas maayos pa ito kaysa sa kanyang dating buhay. Patuloy pa rin ang saya ni Shin matapos ang nangyari at hindi niya mapigil ang pag-usapan kung gaano kahanga-hanga si Taro sa kanyang pakikitungo sa mga kriminal. Nang marinig ito ay agad na tinanong ni Ai ang kanyang asawa kung balak niya bang bumalik sa pagiging mamamatay tao. Agad na nag-alala si Taro at iginiit na hindi niya planong bumalik at sinabi niya pa na sinisigurado niyang hindi namatay ang mga kalaban, ngunit para siguruhin ay pinapaalala ni Ai na hihingi siya ng divorce kung sisirain ni Taro ang batas ng pamilya nila. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng mas matinding kaba kay Taro. Nang umalis si Ai ay tinanong ni Shin si Taro kung ano ang rule na iyon kaso nagalit si Taro kaya't sa kanyang isipan lamang niya sinigawan si Shin at sinabing tumahimik ka na lang. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpunta sila sa Chinatown sa Nakita, kung saan bumili si Taro ng mga pork buns para sa kanyang asawa at anak. Nakita ni Shin kung gaano kamahal ni Taro ang kanyang pamilya kaya muling tinanong ang tungkol sa rule na binanggit ni Ai. Sa halip na sumagot ay tahimik na naglakad si Taro at sinabing kalimutan na lang iyon, ngunit biglang ang isang misteryosong babae ang lumabas mula sa isang gusali at bumagsak sa kanya, dahilan upang matapon ang mga pork buns. Ang babaeng ito ay ipinakilala bilang lutang na kasalukuyang tumatakas mula sa isang tao o grupo na mabilis na sumusunod sa kanya, isang grupo ng mga mafia ang dumating na parang normal na araw lamang para kay Taro at Shin. Sinabi ni Shin kay Taro na mas mabuting umalis na sila bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit nanatili lang si Taro at malungkot dahil nasira ang mga pork buns na binili niya para sa kanyang pamilya. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagsimula ng makipaglaban si Shutan laban sa mga mafia,
nagulat si Shin nang makita niyang mahusay gumamit ng Tai Chi si Shutan. Sa kabila ng mga kalalakihan na pumaligid sa kanya ay nagawa niyang makalusot at patumbahin sila isa-isa, gayunpaman isang lalaki ang nakahuli sa kanya at tinatakot siyang puputulan ang kanyang mga binti para hindi na siya makatakas. Bago pa niya magawa ito ay mabilis na pinapabagsak ni Taro ang lalaki at habang si Shin naman ang nagligtas kay Shutan mula sa mahigpit na hawak ng isa pang mafia. Tumayo si Shutan at tinapos ang huling natitirang kalaban kaso halos sabay din noon ay dumating ang mas malaking grupo ng mafia sa lugar, naglalayong mahuli si Shutan at sa kanilang paningin dahil naroon sina Taro at Shin ay ipinagpalagay nilang sila'y kakampi ni Shutan, dahil dito ay sinubukan nilang hulihin silang lahat. Hindi iyon lohikal na dagdag pa ni Shin pero mukhang napasama na sila sa gulo, dahil dito ay agad na kinuha ni Taro si Shutan at tinangay din si Shin habang mabilis silang tumakas. Habang tumatakbo ay kailangan nilang iwasan ang sunod-sunod na mga bala mula sa mga mafia. Samantala sa isang eksena sa loob ng gusali ng kumpanya ni Dan na ang leader ng grupo ng mga mafia, iniulat ng isa sa kanyang tauhan na nakatakas si Shutan dahil sa tulong ng dalawang misteryosong lalaki. Hindi natuwa si Dan sa balitang ito at galit na galit ang direktor lalo na't sinakripisyo nila ang buong mafia clan para mahuli si Shutan. Kung mawawala siya lahat ng kanilang plano ay masisira at akala ng direktor ay tapos na ang lahat, kaya nagpa siyang hayaan na lang ang sitwasyon ngunit bago pa man siya makapagpahinga, sa loob lamang ng ilang segundo at tumilapon ang ulo ng leader ng grupo ng mga mafia sa sahig. Ito ay gawa ng magkapatid na Sanji at Bako na bigla ang pumasok sa lugar at si Bako sa kanyang kagustuhang magbigay ng pahayag, ay nagpa siyang pugutan ang leader at alam ng direktor na ang magkapatid na ito ay mga baliw, kaya't pinaalala niya sa kanila ang kanilang tunay na misyon na ang makuha ang susi mula sa babae. Ipinaliwanag ng direktor na ang susi upang makontrol nila ang buong black market, wala na siyang ibang hiling kundi makuha nila ang susi na anuman ang mangyari ay muli niyang binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang misyon. Samantala habang tumakas sina Taro, Shin at Shutan sa ibabaw ng mga bubong ay nagulat si Shin nang malaman niyang si Shutan ay mula sa isang pamilya ng mafia, partikular sa Lu Clan at ipinaliwanag ni Shutan na ang hinahanap ng mga mafia ay ang susi na hawak niya, ang susi ng nakatagong vault ng kanyang pamilya. Sinabi ni Shutan na ang kanyang mga magulang ang nagbigay sa kanya ng susi at nagbuwis ng kanilang buhay upang ito'y maprotektahan, ipinaglaban nila ang susi hanggang sa kanilang huling hininga na kung isusuko niya ito ngayon ay hindi niya magagawang harapin ang kanyang mga magulang sa kabilang buhay. Matapos ikwento ito ay humingi siya ng paumanhin sa abala na dulot niya at idinagdag pa niya na ito ay kanyang personal na problema at hindi dapat madamay ang iba. Nagpa siya si Shutan na umalis at harapin ang kanyang suliranin ng mag-isa ngunit ng plano niyang umalis, sinubukan ni Shin na habulin siya. Pinigilan ni Taro si Shin at tinanong si Shutan kung marunong siyang maghanda ng pork buns. Sinagot ito ni Shutan na natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman mula sa kanyang ama kaya't marahil kaya niya itong gawin at nang marinig ito, agad na inutusan ni Taro si Shin na kanselahin ang kanilang mga plano sa araw na iyon. Ililigtas nila ang babaeng ito at sabi ni Taro kaso lang may kondisyon na kailangan niyang maghanda ng pork buns matapos ang lahat ng ito. Bago pa man makasagot si Shutan ay biglang tinamaan si Taro ng isang sipa sa mukha mula kay Bako, dahilan upang tumilapon siya patungo sa susunod na gusali. Agad na lumala ang sitwasyon at kinilala ni Shutan ang mga kapatid bilang ang Twin Assassins. Sila ay kilalang mamamatay tao na humihingi ng malaking halaga ng pera kaso hindi kailanman nabigo sa kanilang mga misyon at bukod pa dito sila rin ay mga serial killers na nasisiyahan sa paggawa ng malalaking massacre. Ang kanilang kakaibang libangan ay ang pagguhit ng ulo ng kanilang mga biktima na lalong nagpapatunay kung gaano sila kaloko. Agad na sinubukan na atakehin ni Shin si Sanji ngunit walang kahirap-hirap itong hinarang gamit ang isang kamay. Tinukso ni Sanji si Shin at tinanong kung nagagalit siya dahil sa pagpatay sa kanyang kaibigan at sa halip na magalit ay mahinahon na sinabi ni Shin na kailangan nilang maging mas matalino, kung sa tingin niyo'y napatay nila si Taro Sakamoto ay nagkakamali sila. Tanging isang baguhan lang ang hindi makakaalam kung sino si Taro at hindi pinansin ni Bako ang sinabi ni Shin at biglang umatake kay Shutan. Ngunit bago pa man niya maabot si Shutan ay isang malakas na suntok mula kay Taro ang nagpabagsak kay Bako sa sahig, napakalakas ng tama na gumuho ang palapag ng gusali na dahilan upang sila ay mahulog sa susunod na palapag. Sa kabila ng nangyari ang nanatiling kampante si Bako at sinabi niyang marahil marupok lang ang sahig,
kaya't ang suntok ay walang kahulugan at samantala ay humarap si Sanji kay Shutan at hiningi ang susi, sinasabing bibigyan niya siya ng magandang kamatayan kung ibibigay niya ito. Matapang na sumagot si Shutan na ang susi na ito ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang na kung gusto nila ito, kailangan nilang dumaan sa kanya at ito'y sabi ni Shutan at para kay Sanji mas maganda ang ganoong sitwasyon at iginiit niya kay Shutan na ang kanyang mga magulang ay may sinabing katulad nito bago sila pinaslang at pinutol-putol, idinagdag pa niya na nakakainis ang kanyang obsesyon sa isang bagay na mas pinapahalagahan pa kaysa sa sarili niyang buhay. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit ni Shutan kaya't sinubukan niyang umatake ng hindi nag-iisip, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Taro bago siya makagawa ng isang bagay na mapanganib at nagbabala si Shin kay Shutan na huwag hayaan ang mga salita ng mga mamamatay taong ito na makaapekto sa kanya, dahil maaari itong magdala ng kapahamakan. Sinagot siya ni Shutan na ang vault na pinoprotektahan niya ay naglalaman ng mga pangarap at pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Ang kanyang ama ay nagbuwis ng buhay upang maprotektahan ito laban sa mga mamamatay taong ito na nasa harapan nila ngayon. Bago pa man matapos ang kanyang salita ay mabilis na naghagis si Sanji ng isang kutsilyo papunta sa ulo ni Shutan kaso bago pa nito magawa ang masama, niligtas siya ni Taro sa huling sandali at malinaw na walang may karapatang magdikta kung ano ang mahalaga para sa iba. Napansin ni Shutan na sugatan ang kamay ni Taro mula sa pagharang ng kutsilyo at nagtanong siya bakit nito inaalay ang kanyang buhay para tulungan siya, sa puntong ito ay nag-flashback tayo sa nakaraan ni Taro. Isang Pasko dinalhan niya si Ai ng regalo sa kabila ng kanyang maganda at maalalahanang kilos. Napansin ni Ai ang dugo sa kanyang mukha at tinanong siya kung paano niya nagagawang pumatay ng mga tao at doon ay ipinaliwanag ni Taro na kailangan niyang magtrabaho upang mabili ang regalo, at ang pagiging mamamatay tao ang pinakamainam niyang kakayahan. Ngunit sinagot siya ni Ai na hindi niya kailangan ng regalo na binabalot sa dugo, dahil dito ay ipinasya ni Ai na tapusin ang kanilang relasyon at sinabi niyang kung hindi kayang baguhin ni Taro ang kanyang buhay, mas mabuti pang huwag na silang magkasama. Ang mga salitang ito ay tumatagos ng malalim kay Taro matapos sabihin ang mabibigat na salitang iyon, bigla na lang tumalon si Ai mula sa isang bangin at sa gulat at takot ay iniwan ni Taro ang hawak niyang regalo at tumalon din upang iligtas siya. Ang lalaking sinasabing walang kakayahang magmahal ay tumalon para sa tao na pinakamamahal niya. Pareho silang bumagsak sa makapal na layer ng nyebe na nagsilbing proteksyon mula sa malalang pinsala. Nang makita ni Ai na tumalon si Taro upang iligtas siya doon ay napagtanto niyang hindi niya kayang mawala si Taro at ang damdaming iyon na nagudyok kay Taro na iligtas siya, ay mayroon sa lahat ng tao na lahat ay may nagmamahal sa kanila. Dahil dito at dahil sa nais din niyang manatili sa piling ni Taro ay ipinangako niya sa kanya na hindi na siya papatay ng kahit sino. Ito ang naging batas ng kanilang relasyon at bilang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawang pagpatay at mula sa araw na iyon, isinumpa ni Taro na sisikapin niyang iligtas ang iba. Balik sa kasalukuyan, si Shin ay napaluha matapos makita ang mga alaala ni Taro gamit ang kanyang psychic powers at ipinaliwanag ni Taro na ang mahalagang batas ay ang huwag pumatay, agad na naghanda si Shin laban sa mga kambal na mamamatay tao. Sinimulan ni Sanji at Bako ang kanilang pagsalakay kaso si Taro ay gumamit lamang ng mga simpleng kagamitan sa kusina upang depensahan ang sarili at sa kabilang banda, mabilis na naiwasan ni Shin ang lahat ng atake at gamit ang kanyang kakayahang basahin ang kilos ng kalaban. Matapos ang matagal na labanang walang malinaw na resulta ay nagpa siya ang magkapatid na gamitin ang kanilang ultimate technique, Iron Cast Blades of Hell na isang serye ng mabilis at walang awang mga pag-atake. Gayunpaman kahit na gaano kalakas ang kanilang pagsisikap ay naiwan ni Taro ang lahat ng kanilang atake na habang ginagawa ito, tahimik lang siyang nagrereklamo tungkol sa pagpilay ng kanyang kalamnan at napansin ito ni Shin at agad na iniabot kay Taro ang isang pain relief patch. Nagulat si Sanji sa nangyayari at sinabi niya na walang sino man ang nakakaligtas sa aming Blades of Hell, at imposible para sa isang taong na napakalaki katulad niya at walang ni isang gasgas si Taro. Kaya nagpa siya si Sanji at ang kanyang kapatid na si Bako na subukan ang isa pang tactics. Sinabi nila na magiging pangatlong tao lang si Taro na makakakita ng kanilang susunod na ultimate technique, nang walang karagdagang paliwanag ay inihanda nila ang kanilang Iron Cast technique. Ngunit bago pa man nila magamit ito ay mabilis na binagsak ni Taro si Bako gamit ang isang mabigat na iron pot at nagalit si Sanji at sinubukan na umatake. Ngunit sa halip ay winasak ni Taro ang kanyang espesyal na sandata gamit lamang ang isang kawali.
Habang ginagawa ito ay inaabot muli ni Shin ang isang pain relief patch para sa kamay ni Taro at dahil dito ay nagalit si Sanji at nagdesisyong magtuon kay Shutan, ngunit dahil naririnig ni Shin ang kanyang mga iniisip at mabilis siyang nakapag-react gamit ang isang lubod ay naitali niya si Sanji at itinapon ito sa sahig. Sa panghuli ay binagsakan ni Taro si Sanji ng isang buong refrigerator na tuluyang nagpatambo sa kanya at sa nakita ay tuluyang napahanga si Shutan at napatanong kung sino ba talaga sila, tanong niya ito at naguguluhan ngunit humahanga. Habang nagtatali sila ng mga kamay ng magkapatid na Sanji at Bako at mahinahon lang na sumagot si Taro habang kumakain ng crab na napulot niya at binanggit na mga tindero lang sila sa isang convenience store. Napatawa si Shutan sa sagot ni Taro at mukhang wala talaga silang ideya sa nangyayari. Samantala sa kumpanya ni Dan ay galit na galit ang direktor at tanong niya kung nasaan na sina Sanji at Bako at sa gitna ng kanyang pagkainis ay nakatayo siya sa harap ng pintuan ng vault, kumbinsidong may malaking kayamanan sa loob at kailangan niya ang susi isinisigaw niya, na puno ng galit at pagkadesperado. Sa eksaktong sandaling iyon ay dumating ang delivery team na sina Taro at Shin at dala ang mga walang malay na katawan ni Bako at Sanji, bago pa man makapagsalita ang director habang abala si Dan sa pag-aalala at lumapit si Shutan mula sa likuran at inilapit ang isang kutsilyo sa kanyang leeg, bumubulong ng babala na walang kahit isang salita. Sa takot ay agad na kinabahan si Dan at nagsimulang magmakaawa at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para mapatawad siya. Kahit ano pa ang hilingin ni Shutan ngunit halatang galit na galit si Shutan at ang mga paghingi nito ng tawad sabi niya ay hindi maibabalik ang mga magulang nito, pwede siyang magsisi sa impyerno. Bagamat puno ng galit ang kanyang salita at hindi niya ito pinatay sa halip ay binigyan niya si Dan ng isang matinding bogbog, iniwang napupuno ng pasa ang mukha nito hanggang sa mawalan siya ng malay at tinanong ni Shin si Shutan kung sigurado ba itong sapat na iyon. Baka ilang suntok pa ay tuluyan na siyang matapos ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sinabi ay biglang natakot si Shin matapos mabasa ang iniisip ni Taro na isang imahe kung saan iniikot ni Taro ang leeg ni Dan, napakagandang lugar para magtrabaho at sarcastic na naisip ni Shin. Pagtingin sa walang malay na si Dan sa sahig ay sinabi ni Shutan na sapat na iyon, ngumiti siya at binanggit na hindi pwedeng patayin ang bawat tao na nangiinis sa kanila at sapat na to para sa ngayon at idinagdag niya. Mas mabuting piliin na lang ang maging masaya na laging sinasabi ng kanyang tatay. Matapos tanggapin ang sagot ni Shutan ay sinamahan siya ni Taro at Shin habang ginagamit niya ang susi upang buksan ang vault. Pagkatapos ng ilang subok ay unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan ng vault at si Shutan ang unang pumasok. Nagulat si Shin sa dami ng kayamanan sa loob ng mga ginto, alahas at iba pang yaman. Subalit napansin din niya ang isang bagay na kakaiba sa loob ng vault at bukod sa mga kayamanan ay napansin ni Shin ang mga kakaibang bagay tulad ng mga libro, CDs at ilang stuffed toys na parang koleksyon ng mga bagay na kakaiba at puna niya at habang ini-inspection ang vault at napansin nila ang isang talaan na nagsasabi na, ang bawat pinuno ng Luklan ay mag-iiwan ng kanilang pinakamahalagang yaman sa vault na ito. Matapos basahin ito ay napag-isipan ni Shin na ang bawat pinuno ay may iba't ibang bagay na itinatangi, nagtaka naman si Shutan kung ano ang iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Sa paghahanap ay natagpuan niya ang isang bote na may kasamang sulat at nakasaad sa sulat na ito ay para inumin kasama si Shutan kapag dumating siya sa tamang edad, na antigang damdamin ni Shutan nang makita kung ano ang iniwan ng kanyang ama, masaya niyang sinabi sa dalawa at ito ang pinakamahusay na inuming alkohol sa buong mundo. Sa kanyang pasasalamat ay inimbitahan niya sina Taro at Shin na mag-inuman bilang pagpapakita ng kanyang pagkilala sa kanilang tulong. Sa kabila ng pagkakaapakan at pagkadurog ng mga pork buns ay nagawa pa ring i-preserve ni Taro ang mga ito, kaya't ang tatlo ay nagdiwang sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng iniwan na alak ng ama ni Shutan. Ilang panahon pagkatapos ng nangyari ay sa isang ordinaryong araw ng trabaho at nagulat si Shin nang makita si Shutan na pumasok sa tindahan suot ang isang kasuotan. Handa na siyang magsimulang magtrabaho bilang bagong empleyado ng tindahan. Habang suot niya ito doon ay sinabi ni Shutan kay Taro na ang kwento ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagpatay at talagang nakaantig sa kanya, bilang tugon at ipinaliwanag ni Taro na ngayon ay bahagi na siya ng kanilang grupo, kaya't ang parehong patakaran ng huwag pumatay ay naaangkop din sa kanya. Samantala isang lihim na organisasyon ang nagmamatsyag sa kanila at inilabas nila ang balita na ang bounty para kay Taro Sakamoto ay umabot na sa 1,000,000 yen. Dumating si Lu sa tindahan ni Sakamoto ng 2 oras na late at agad itong napansin ni Shin,
hinarap niya si Lu at tinanong kung bakit siya sobrang late at sa halip na magpaliwanag, binaliwala ito ni Lu at binanggit na maliit na bagay lang ang pagkakadelay niya. Naiinis na si Shin kaya't sinabi niyang hindi maliit na bagay ang 2 oras na pagkakalate. Nang mapatingin si Shin sa refrigerator at napansin niyang magulo ito, itinuro niya ang kalat at sinabing maling-mali ang ginagawa ni Lu. Hindi natitinag si Lu at walang pakialam na sinabing hindi naman mahalaga ang pag-aayos at lalong uminit ang ulo ni Shin at binanggit na halatang wala itong karanasan sa trabaho. Sagot naman ni Lu na sa sarkastikong tono, na may karanasan siyang tumulong sa kanyang ama na magbalot at maglibing ng mga katawan sa ilalim ng lupa. Napatahimik si Shin sa narinig at galit na lumapit kay Sakamoto at hinihimok itong tanggalin si Lu dahil hindi raw ito bagay sa trabaho. Hindi pinansin ni Lu ang sumbong at inulit na hindi mahalaga ang pag-aayos ng mga bagay. Pinilit ni Shin na mahalaga ang tamang kaayusan sa trabaho ng tindahan. Sa wakas ay nakialam si Sakamoto at sinabing huwag masyadong magsalita ng masama si Shin kay Lu. Tumingin siya kay Lu at kalmadong hiniling na humingi ito ng paumanhin kung malilate pa ito sa susunod at natigilan si Shin at si Lu, parehong hindi makapaniwala sa napakakalmado at diplomatiko na ugali ni Sakamoto. Napansin ni Sakamoto ang kanilang mga gulat na ekspresyon at tinanong kung bakit sila nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Pagkatapos ay inutusan niya si Shin na sumama sa kanya sa labas at sinabing maghanda si Lu ng mga pork dish na inorder niya. Sinabi ni Shin na simula nang sumali siya sa tindahan at hindi pa niya narinig na ganito karami ang sinabi ni Sakamoto. Sagot naman ni Sakamoto na tila normal lang ang ganitong pagsasalita niya at biglang walang kaabog-abog. Binalaan niya si Shin na tigilan ang masyadong pagsasalita o papatayin niya ito. Nabigla si Shin at naisip kung gaano nagbago si Sakamoto at napansin niya na malayo na ang ugali nito sa dati nitong tahimik na pagkatao. Maya-maya ay biglang pumasok ang isa pang Sakamoto sa tindahan, dahilan para lalo pang malito at mabigla si Shin. Ang orihinal na Sakamoto ay nanatiling kalmado at naupo habang ang bagong dumating ay binati siya. Biglang umatake ang pangalawang Sakamoto gamit ang kutsilyo ngunit mabilis itong naiwasan ng tunay na Sakamoto, na agad na naglagay ng sandata sa leeg ng impostor. Umatras ang peking Sakamoto at biglang tumawa habang nagbabago ang anyo nito at ibinunyag ang tunay na pagkatao at binati si Sakamoto bilang isang matagal ng kakilala. Sinabi ng impostor na marami pa siyang nakatagong mga galaw na nais niyang ipakita. Habang naguguluhan si Shin sa presensya ng estrangherong ito ay naisip niya kung sino ito at bakit hindi niya mabasa ang iniisip nito. Tumawa ang estranghero at humingi ng paumanhin sa naunang pag-atake, saka ipinakilala ang sarili bilang isang matagal ng kaibigan ni Sakamoto na may tusong ngiti. Sinabi ng estranghero na 18 taong gulang siya at may-ari ng tindahan sa parehong kalye kaso hindi kumbinsido si Lu at itinuro na wala namang ibang tindahan malapit doon. Dagdag pa ni Shin ay masyado raw bata ang estranghero para maging matagal ng kakilala ni Sakamoto. Nilinaw ni Sakamoto ang katotohanan na ang lalaki ay totoong ang matagal na niyang kaibigan, ngunit 27 taong gulang na ito at sa kabila ng paliwanag ni Sakamoto ay nanatiling may pagdududa sina Shin at Lu, kaya't nagpasya silang itali ang estranghero sa isang upuan upang hindi makatakas. Nanatili ang estranghero na kalmado at nagbunyag ng nakakabahalang balita na nasa panganib ang buhay ni Sakamoto. Ipinaliwanag niya na may nakapatong na $1,000,000 na pabuya sa ulo ni Sakamoto, kaya't maraming mamamatay tao ang nag-aabang upang makuha ang gantimpala. Napailing si Shin at nagbiro na masyado raw maliit ang halagang iyon para sa kakayahan ni Sakamoto. Nagpakilala ang estranghero bilang si Tojo at ipinaliwanag na ipinasya ng association ang pagpatay kay Sakamoto noong nakaraang araw. Nagbabala siya na sa oras na kumalat ang balita kinabukasan ay dadagsa ang mga umaatake at biglang pumasok ang isang lalaki na nagde-deliver ng pizza. Dala ang isang malaking kahon na tinanong niya kung sino ang umorder, masiglang umamin si Lu na siya ang umorder at tuwang-tuwa na dumating na ang kanyang pizza. Ngunit biglang naramdaman ni Shin gamit ang kanyang psychic na kakayahan na ang delivery man ay isang mamamatay tao. Bago pa makakilos ang sinuman ay tinanggal ng lalaki ang kanyang pagkukunwari at inilabas ang sandata na nakatago bilang pizza cutter at biglang umatake kay Tojo. Idiniin ng assassin ang talon sa leeg ni Tojo at nagbantang papatayin ito kapag gumalaw ang sinuman. Ibinabaling ng assassin ang atensyon kay Sakamoto kaso halatang naiinis dahil kalmado lang si Sakamoto at nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyayari, lalo itong nagalit at sumigaw na sinasabing binabaliwala siya kahit nagbabanta na ito.
Bago pa lumala ang sitwasyon ay mabilis na kumilos si Tojo at sa isang maayos na galaw ay napasuko niya ang asasin, sinasakal ito hanggang mawalan ng malay at sinigurong wala na itong magagawa, matapos masigurong na-neutralize ang banta at tumingin si Tojo kay Shin at seryosong inulit ang kanyang babala tungkol sa panganib. Mungkahi ni Tojo na magsanib puwersa sila upang harapin ang paparating na mga kalaban subalit na natiling kalmado si Sakamoto at inutusan si Tojo na pakakawalan ang asasin at palayasin ito. Nagtaka si Tojo at tinanong kung paano hahawakan ni Sakamoto ang sunod-sunod na banta. Biniro pa niya si Sakamoto kung ano ang gagawin nito sakaling si Tojo mismo ang maging kalaban, ngunit agad din itong binaliwala bilang biro at sinigurong hindi siya kabilang sa mga umaatake at bago umalis, iminungkahi ni Tojo na maaaring oras na para bumalik si Sakamoto sa labanan at muling lumaban sa tabi niya. Habang palabas na si Tojo ay tinawag siya ni Sakamoto at tinanong kung sino pa ang naghahabol sa kanya, ngumisi si Tojo at sinabing classified ang mga detalye ngunit pinaalalahanan niya si Sakamoto na manatiling kalmado at mahinahon, lalo na't kilala ito sa kanyang nakaraan sa pag-aalis ng napakaraming kalaban. Nagtanong si Lu na nagtataka kung lahat ba ng mga mamamatay tao ay gagamit ng mga disguise tulad ng ginawa ng pizza delivery man. Tumawa si Tojo at umamin na hindi niya iniisip na ganoon ang lahat ngunit binalaan niya na ang mga assassin ay hindi palaging predictable. Habang binubuhat ang walang malay na pizza delivery man, humarap si Tojo kay Sakamoto at sinabi na isang karangalan ang muling makaharap siya sa isang pribilehiyo bago ang maaaring maging katapusan niya. Bago pa makakilos ang sinuman ay biglang naglaho si Tojo at sobrang bilis na hindi na masundan ni Shin. Pagkaalis ni Tojo ay binanggit ni Lu ang kanyang plano na bumalik sa China at habang nagsasalita si Lu, napatingin si Sakamoto sa hindi pa nabubuksang pizza at samantala sa ibang lugar sa headquarters ng association, isang cleaner ang nagpakita ng inis. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maglaan ng napakaraming pagsisikap upang alisin si Sakamoto. Lumapit siya sa isang kasamahan na isang lalaking mahaba ang buhok at sinabi na ang isang taong tinatawag na black figure ay mas mapanganib pa. Nagdalawang isip ang lalaking mahaba ang buhok bago sumagot at sinasabing hindi dapat baliwalain ang tunay na potensyal ni Sakamoto. Idinagdag niya na kung gugustuhin ni Sakamoto na maaari pa nitong patayin siya, naiinis ang cleaner at pasigaw na tinanong kung bakit pa ito kinakausap ng kanyang kasamahan. Nagsorry ang mahaba ang buhok na lalaki at inaming mayroon siyang ugali ng pagsasabi ng mga hindi kailangang bagay. Upang magbago ng paksa ay sinabi niyang nagugutom siya at nagmungkahi na umorder ng pizza. Biglang pumasok ang pinuno ng association sa kwarto at mahigpit na binalaan ang kanyang mga tauhan. Binanggit niya na ang pagbaliwala kay Sakamoto ay magiging isang fatal na pagkakamali. Dagdag pa niyang kailangang mahuli nila si Sakamoto sa labas ng pamilyar nitong lugar upang magkaroon ng pagkakataong talunin ito. Ipinapaalala niya na si Sakamoto ay dating bahagi ng kanilang grupo kaya't lalo itong naging mapanganib. Patuloy na nagdududa ang cleaner at tinanong kung bakit kailangang mag-ingat ng husto para sa isang taong 5 taon ng retirado. Pumayag ang lalaking mahaba ang buhok at sinabing maaaring humihina na ang kakayahan sa labanan ni Sakamoto. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang lumabas ang imahe ni Sakamoto sa kanilang surveillance feed, kalma at kumpiyansa at tumingin si Sakamoto diretso sa kamera at sinabi na hinihintay niya silang dumating sa kanya at nangakong ililibing niya sila sa tindahan niya. Napatulala ang mga assassin na hindi makapaniwala na nakita sila ni Sakamoto at bago pa sila makagalaw, binaril ni Sakamoto ang nakatagong surveillance camera na nasa loob ng pizza box at pagkalipas ng ilang sandali, si Sakamoto at si Shin ay nakaupo sa labas ng tindahan na pinag-uusapan ang mga nangyari kamakailan. Inamin ni Shin ang kanyang pagdududa kay Tojo na sinasabing hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan ito, gayunpaman kung totoo ang babala ni Tojo ay malamang nahaharap sila sa matinding panganib. Kalma pa rin si Sakamoto at tiniyak kay Shin na okay lang sila sa ngayon at habang ine-enjoy ang masarap na pagkain at inumin, ngunit binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging handa at sinabi niya na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang mga kakayahan. Ipinapaalala kay Shin na ang kanilang mga kalaban ay maaaring manggaling kahit saan at maging sino man. Habang sila'y nag-uusap ay lumapit ang asawa at anak ni Sakamoto at tumatalon sa tuwa ang anak niyang babae, puno ng kasiyahan at masaya at puno ng sigla at inihayag ng anak ni Sakamoto na handa na siyang umalis. Nagtanong si Shin na nagtataka kung saan sila pupunta. Buong kasiyahan niyang ipinaliwanag na pupunta sila sa amusement park na isang lakad na matagal na niyang inaabangan.
Medyo nalilito at inamin ni Sakamoto na hindi niya maalala na pumayag siya sa ganitong plano, ngunit agad naman siyang nagbigay at sumang-ayon na sumama. Kinabukasan ay nagpunta ang grupo sa amusement park at habang tuwang-tuwa ang anak ni Sakamoto, ang mga matatanda ay mabilis na nainip at napilitan silang sumama sa isang challenging na amusement ride, na nagdulot sa kanilang lahat ng pagkahilo at pagod. Halatang pagod at bumagsak si Lu sa isang bench at habang si Sakamoto ay napahawak sa kanyang tiyan at nagbubulungan na parang gusto niyang susuka, nagbiro si Shin na kalahating nag-aalala kung kailangan ba niyang tawagin ang doktor. Ngunit kumalma naman ang asawa ni Sakamoto at sinabing mabilis namang makakabawi si Sakamoto. Habang nagpapahinga ay napansin ni Lu ang isang magazine na hawak ng anak ni Sakamoto, masiglang itinuro ng bata ang isang artikulo tungkol sa Sugar Bunny na isang malaking kuneho na matagal na niyang gustong makita. Habang iniikot ang mga pahina at nagbiro si Lu na ang kuneho ay kasing laki ng isang leader ng gang, ngumiti ang asawa ni Sakamoto at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na magkakasama silang lahat, hinihikayat silang mag-enjoy sa araw na iyon sa kabila ng mga hamon. Samantala ay nanatiling alisto si Shin at hindi maalis sa isip ang babala ni Tojo tungkol sa bounty kay Sakamoto. Lumapit siya kay Lu at iminungkahing mag-ingat sila upang masiguro ang kaligtasan ng pamilya ni Sakamoto. Binanggit ni Shin na kailangan nilang maging mapagmatsyag at pigilan ang sinumang makakalapit na maaaring makapanakit. Sinuri ni Lu ang masikip na amusement park na hindi komportable sa dami ng tao na nagpapahirap tukuyin ang anumang potensyal na banta. Napansin ni Shin ang kanyang pag-aalala at sinigurong mababantayan niya ang paligid gamit ang kanyang kakayahang basahin ang iniisip ng mga nasa loob ng 30 metrong radius. Idinagdag niyang kung mayroong taong may masama na balak ay agad niyang mararamdaman ang kanilang emosyonal na enerhiya. Naiinis si Lu at tinanong si Shin kung binabasa rin ba nito ang kanyang isip kapag magkasama sila. Itinanggi ito ni Shin at sinasabing abala siya sa ibang mga bagay. Medyo gumagaan ang pakiramdam ni Lu at sinabing ang kakayahan ni Shin ay kapaki-pakinabang na kahit medyo nakaka-invade ng privacy, makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ni Shin ang presensya ng isang mamamatay tao. Nag-iba ang kanyang disposisyon habang binalaan si Sakamoto tungkol sa paparating na panganib. Kalmado si Sakamoto na tinanggap ang babala at habang si Lu ay sumaklolo upang aliwin ang asawa at anak ni Sakamoto, sinisiguro na hindi nila mapansin ang nangyayari at mula sa karamihan, lumitaw ang mamamatay tao na kilala bilang The Cleaner na nakikipagtitigan kay Sakamoto. Tumitindi ang tensyon habang unti-unti silang lumapit sa isa't isa at tahimik na sinusuri ang bawat galaw, bigla na lang umatake ang Cleaner at mabilis na naglabas ng kutsilyo mula sa kanyang kahon ngunit sa kidlat na bilis ay dinampot ni Sakamoto ang isang panulat mula sa bulsa ng assassin at ginamit ito upang tusukin ang katawan ng kalaban. Na-neutralize ito sa isang mabilis at epektibong galaw. Dumating agad sina Shin at Lu na mabilis na kumilos upang maialis ang katawan ng mamamatay tao. Napansin ng asawa ni Sakamoto ang kaguluhan mula sa di kalayuan at nagtanong kung may kakaibang narinig ang sinuman, samantala ay lihim na dinala ni Shin at Lu ang katawan ng assassin sa isang kagubatan sa labas ng lungsod. Habang nagtatrabaho ay hindi maiwasan ni Shin ang humanga sa kasanayan ni Sakamoto dahil sa na-neutralize niya ang Cleaner ng napaka-epektibo. Parang hindi man lang siya tumingin dito at samantala ang lalaking mahaba ang buhok mula sa association ay naalala ang kanyang babala tungkol sa walang kapantay na lakas ni Sakamoto, na hindi pinansin ng Cleaner. Ngunit ngayon ay lumipat ang kanyang atensyon kay Shin at napagtatantong posibleng banta ang kakayahan nitong magbasa ng iniisip mula sa malayo. Determinado siyang suriin ang kakayahan nila kaya't nagpa siyang subukan ang kanyang kapalaran laban sa kanila. Pagbalik ni Shin at Lu sa amusement park ay naramdaman ni Shin ang kakaibang presensya malapit sa kanila kaso hindi niya matukoy kung saan nanggagaling, lingid sa kanyang kaalaman at isang hindi kilalang tao ang tahimik na dumaan sa likuran niya, na sumasama sa karamihan. Sa kabila ng pagkabalisa ay sinamahan ni Sakamoto ang kanyang anak sa isa pang ride na kahit na hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa kanyang bigat, determinado siyang mapapasaya ang kanyang anak at sumunod sina Shin at Lu na sumakay din sa huling ride ng araw. Napansin ni Lu ang kanilang napiling pwesto at tinanong si Shin na may halong pag-alinlangan kung bakit doon sila pumwesto. Ang masiglang atmosfera ng parke ay tila salungat sa nananatiling tensyon, dahil parehong alam nilang may mga nakatago na banta. Ipinaliwanag ni Shin na ang kanilang posisyon ay strategic at pinili upang masigurong protektado ang pamilya ni Sakamoto, ngunit hindi kumbinsido si Lu at itinuro ang isang lalaking mahaba ang buhok sa lugar,
Sinasabing kain na hinala ito. Narinig ng lalaking mahaba ang buhok ang komento ni Lu at napagtanto niyang tama ang kanyang hinala. Agad na nakuha ni Shin ang iniisip ng lalaki gamit ang kanyang kakayahan at napagtanto na ito ang asasin na kanilang hinahanap. Mabilis niyang binalaan si Sakamoto at itinuro ang lalaki sa kaliwa. Tumingin si Sakamoto sa direksyon ng asasin at eksaktong hinugot nito ang nakatagong baril at nagpaputok. Sa isang iglap ay na-deflect ni Sakamoto ang bala gamit ang matalim at eksaktong galaw, dahilan upang magulat ang asasin. Ang gulat ng asasin ay napalitan ng pagmamadali habang sumugod si Shin sa aksyon, direkta siyang tumalon papunta sa asasin at hinihila ito mula sa upuan at nagagawan ang dalawa habang nasa ere. Mabilis kumilos ang asasin at sinuntok si Shin upang makawala sa kanyang hawak. Bumagsak sila at tumama sa metal rails ng ride at tinuya ng asasin si Shin at tinawag siyang tanga at sinabing balak niyang patayin ito. Sa kabila ng pagkadapa ay tumugon si Shin na may matibay na kumpiyansa, iginiit niya na day off ni Sakamoto at mali ang napili ng asasin na lugar para gumawa ng gulo. Habang paparating ang tren ng ride papalapit sa kanila sa mga riles ay agad na tumalon si Shin papunta rito upang makaiwas na masasagasaan, sumunod ang asasin na tumalon ng mataas sa ere at naghagis ng mga kutsilyo kay Shin habang nasa himpapawid. Naiwasan ni Shin ang unang kutsilyo kaso ang ikalawa ay bahagyang tumama sa kanyang tagiliran na nagdulot ng sugat, at nagpatilapon sa kanya pabagsak sa lupa at pagod at litong-lito at hirap si Shin na mag-focus muli. Malabo ang kanyang paningin habang ang sakit mula sa sugat ay unti-unting umaapekto sa kanya, nakatayo sa ibabaw niya at ngumisi ang asasin at tinutya si Shin sa tinamo niyang matinding pinsala. Malamig nitong sinabi na mukha na siyang nasa bingit ng kamatayan ngunit aminadong curious sa katatagan ni Shin. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay matapang na sumagot si Shin na hindi pa siya patay at binalaan ang asasin na hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Ngumiti ng mapanlate ang asasin na inaakusa si Shin na nagbubulag-bulagan at inihambing niya si Shin kay Sakamoto. Binanggit ang unang pagkakataong hinarap niya ang matatag na titig ni Sakamoto. Ayon sa asasin ay may hawig ang determinasyon sa mga mata ni Shin ngunit kulang ito ng tunay na lakas. Sinabi niyang ang mga mata ni Shin ay may marka ng isang mahina na isang taong kumakapit sa buhay, kaso natatakot na harapin ang kamatayan ng may buong lakas ng loob. Idinagdag niya na habang tumatagal ang buhay ng isang tao lalo silang nadadala ng takot sa kamatayan at natutulala sa anino nito. Itinuro pa ng asasin ang kabiguan ni Shin na ganap na maiwasan ang kanyang mga kutsilyo bilang patunay ng takot na iyon, sabay tuyain si Shin sa kanyang pag-alinlangan. Ngunit hindi natinag si Shin at sumagot siya na ang asasin ang walang alam na tinawag niyang mangmang ang asasin at sinabi na si Sakamoto ay hindi katulad ng iba, buong kumpiyansang sinabi ni Shin na si Sakamoto ay walang takot sa kamatayan, lalo na kung malinaw ang kanyang layunin. Ipinaliwanag niyang nabubuhay si Sakamoto para protektahan ang kanyang pamilya at ang matibay na layuning iyon ang dahilan kung bakit siya hindi natatalo at hindi mapigilan sa harap ng anumang banta. Ngumisi ang asasin sa sinabi ni Shin at sinasabing wala siyang nakikitang tanda ng determinasyon na binanggit ni Shin. Kaso binaliwala ni Shin ang panlalait at iginiit na hindi mahalaga kung ano ang tingin ng asasin. Sa kalmadong tono ay idineklara ni Shin na iisang paraan lamang ang maaaring gawin ng asasin para umatake mula sa kanilang kasalukuyang posisyon, palihim na nililimitahan ang mga opsyon ng kalaban. Habang muling papalapit ang tren ng amusement ride ay gumawa si Shin ng maingat at maiksing talon, pansamantalang nalito ang asasin at ginamit ni Shin ang momentum ng tren upang ilagay ang sarili sa isang upuan at magsimula ng kontra-atake. Ngunit nagawa ng asasin na pigilan ang kanyang mga pag-atake ng may kahusayan. Naglabas ng kutsilyo ang asasin at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake at sa bawat galaw ay naiwasan ni Shin ang mga suntok ng asasin ng may sukdulang katumpakan. Habang tumatagal ang laban ay nagiging mas malinaw ang isip ni Shin, inaalala ang mga naunang sandali ng kanilang sagupaan. Unti-unti niyang nabubuo ang pattern ng mga pag-atake ng asasin at nang makita ang tamang pagkakataon ay dinakma ni Shin ang asasin at sabay silang tumalon mula sa tren ng amusement ride, bumagsak silang dalawa sa gitna ng isang stage performance sa ibaba na nagdulot ng maliit na pagsabog mula sa mga pyrotechnics. Isa sa mga performer ay nagulat at litong-lito ang nagtanong sa asasin kung sino siya at naasar sa pagkaantala. Inis na binalingan ng asasin ang nagtatanong na nagbanta ang asasin na papatayin ang performer kung hindi ito aalis sa entablado. Bago pa siya makakilos na isa pang performer na isang malaking mascot na kuneho, ang sumingit at hinikayat ang takot na performer na tumabi.
Inihayag ng mascot ang sarili nito bilang si Shin na nagbihis ng disguise at handang harapin ang assassin na hindi natitinag. Inilabas ng assassin ang isang hanay ng mga kutsilyo at idineklara ang intensyon niyang patayin si Shin, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagbanta ay agad na sumugod si Shin, ibinagsak ang isang malakas na suntok na nagpa-atras sa assassin. Ang mga manunood na walang kamalay-malay sa tunay na panganib ay sumabog pa sa hiyawan at palakpakan. Iniisip na bahagi lamang ng palabas sa entablado ang sagupaan na mabilis na nakabawi ang assassin at gumanti gamit ang sunod-sunod na mga atake, mabilis na hinahagis at inihahampas ang kanyang mga kutsilyo kay Shin. Ngunit madiskarteng naiwasan ni Shin ang bawat atake at ang kanyang mga galaw ay kalkulado at maliksing parang agos ng tubig. Nang makita ang isang pagkakataon ay sinamantala ito ni Shin at muling pinatamaan ng isang solid na suntok ang kalaban, dahilan upang mapa-atras ito muli. Samantala ang asawa ni Sakamoto na nakaupo sa gitna ng mga manunood ay lumingon sa kanya at nagkomento kung gaano ka-realistic at nakakasabik ang palabas sa entablado. Napansin niyang tahimik si Sakamoto at sinabi sa kanilang anak na ang kanilang ama ay sobrang tutok sa performance. Sa katotohanan ay tahimik na ginagabayan ni Sakamoto si Shin na nagbibigay ng mga palihim na tagubilin kung paano umiwas sa mga atake ng assassin, at kung paano samantalahin ang mga pagkakataon upang maka-counterattack. Sa pagsunod sa eksaktong payo ni Sakamoto nagawa ni Shin na iwasan ang bawat paparating na atake ng may tamang tiyempo, sa wakas ay nagawa niyang maglunsad ng isang makapangyarihang suntok na nagpahandusay sa assassin, muling napa-atras ito habang pinilit na bumawi. Halatang natatarante na ang assassin na inamin niya ng malakas na hindi niya mabasa ang hindi inaasahang mga galaw ni Shin. Sa desperasyon ay sumugod siya kay Shin gamit ang isang matalim na atake at bahagyang tinamaan ang kanyang damit malapit sa mukha at napunit ang isang bahagi nito. Ang punit ay nagpakita ng nakakagulat na detalye na nakapikit ang mga mata ni Shin sa buong laban, nanatili sa kanyang pwesto ang assassin na tuluyang napahinto sa pagkagulat sa natuklasan at mula sa kanyang upuan at pinanood ni Sakamoto ang nangyayari ng may focus na tingin. Isang banayad na ngiti ang nakita sa kanyang bibig at tahimik niyang sinabi na tapos na. Sa kabila ng lahat ay nakaramdam si Shin ng lakas mula sa hindi natitinag na tiwala ni Sakamoto at ang sarili niyang determinasyon, kumilos siya ng walang pag-alinlangan at sa huling makapangyarihang suntok ay pinatumba niya ang assassin at nawalan ito ng malay, tuluyang tinapos ang laban. Nagpalakpakan ng malakas ang mga manunood at kumbinsidong nakapanood sila ng isang kamangha-manghang pagtatanghal sa entablado, na puno ng sigawan at hiyawan ang paligid habang ang palabas ay umabot sa dramatikong pagtatapos nito. Nagbigay si Sakamoto ng bahagyang tango at isang maliit na kilos bilang pagsang-ayon kay Shin, ipinapakita ang kanyang pagsang-ayon at pagmamalaki at nang makita ni Shin ang kilos na iyon, tumugon siya sa parehong paraan na nagpapahiwatig ng kanyang pasasalamat. Si Lu na halatang natatakot ay nagsimulang maghanap kay Shin sa gitna ng kaguluhan. Samantala dito ay lumitaw ang dalawa pang mga assassin mula sa grupo na handang patayin si Sakamoto. Isa sa kanila ay isang babaeng nagngangalang Agbor na nagreklamo sa kanyang kasama tungkol sa pagtatrabaho sa masisikip na lugar, paalala ng kanyang kasamahan na kailangang matapos nila ang misyon at binalaan siyang mag-ingat na huwag pumatay ng sino mang hindi kinakailangan, idiniin nito na si Sakamoto lamang ang dapat mamatay. Samantala ay ginagamot ni Lu ang mga mata ni Shin gamit ang isang antidote upang matanggal ang lason na nakaapekto sa kanya, dahilan upang mapangiwi si Shin sa sakit at binanggit ni Lu na mabuti na lang at may antidote upang maalis ang lason. Nagkomento naman ng may kaiabangan ang assassin na palagi siyang may dalang ganitong gamot bilang natural na pag-iingat. Diretsong tinanong ni Sakamoto ang assassin kung sino ang nag-utos na patayin siya at ang assassin na nag-alangan, ay nagtanong kung palalayain siya ni Sakamoto kung sasabihin niya ang katotohanan at bago pa siya makapagsalita ng marami, lumapit si Lu at tinanong kung may lason ang mga kutsilyong ginamit niya. Agad na inamin ng assassin na mayroon nga na walang pag-alinlangan ay bahagyang sinaksak ni Lu ang assassin at ibinagsak ang antidote sa lupa, sabay pagbanta na ibubuhos ito kung hindi ito makipagtulungan at habang bumabawi pa lamang si Shin, pinaalalahanan niya si Lu na hindi pa siya lubos na gumagaling. Sa ilalim ng pressure ay inamin ng assassin na inupahan siya ng isang madilim na kumpanyang tinatawag na Dongani. Ipinaliwanag niya na madalas nagpapadala ng mga assassin ang Dongani sa solo na misyon na iniiwan silang mag-isa para maghanap buhay. Sa mapait na tono ay idinagdag niya na lahat pagkatapos ng kamatayan ay lason din. Tinawag ni Shin ang assassin dahil sa panunuyan nito sa kanila kanina na binanggit na kung hindi dahil sa mga banta ni Lu,
hindi siya magsasabi ng kahit ano at aminado ang assassin na gusto niyang mabuhay, at binigyang diin na wala siyang tunay na katapatan sa Dongani o sa kanilang organisasyon. Naging mausisa si Shin at tinanong ang assassin kung rehistrado siya sa Jia na kinumpirma ito ng assassin. Naguluhan si Lu at tinanong si Shin kung ano ang Jia at ipinakita ni Shin ang isang identification card at ipinaliwanag na ito ay isang pandaigdigang organisasyon na namamahala sa mga profesional na assassin. Idinagdag ng assassin na dati rin siyang miyembro ng Jia na tulad ni Sakamoto ay sinuri ni Lu ang identification card at napansin niyang parang lisensya sa pagmamaneho ang hitsura nito. Ngumisi si Shin at sinabing mas mahirap kumuha ng lisensya sa Jia kaysa sa lisensya sa pagmamaneho. Tumalikod ang assassin kay Sakamoto at tinanong kung totoo ang balitang isa siyang alamat sa organisasyon. Hindi sumagot si Sakamoto at dumating ang asawa at anak niya at napansin ng asawa niya ang nakatali nilang assassin at tinanong kung bakit nila ito pinigil. Mabilis na nag-isip si Shin at sinabing nag-e-ensayo lang ang assassin para sa isang escape act bilang bahagi ng palabas sa amusement park at tumutulong lang sila. Masaya namang sinabi ng anak ni Sakamoto na handa na ang tanghalian at hinikayat silang sumama at umalis ang grupo para kumain. Iniwan ang assassin ngunit bago sila tuluyang umalis ay bumalik ang anak ni Sakamoto at nilagyan ng band-aid ang kamay ng assassin, sabay papuri sa kanyang performance sa palabas. Sandaling natulala ang assassin ngunit nagpasalamat din siya at pag-alis ng grupo ay ginamit ng assassin ang nakatagong kutsilyo upang maputol ang tali at sinabi sa sarili na susubukan ulit mamaya. Samantala ay inamin ni Shin na nararamdaman niya ang epekto ng antidote, dahilan upang hindi niya mabasa ang iniisip ng ibang tao sa buong araw. Naiinis si Lu at sinermonan siya na sinabing mas mahirap silang magbantay nang hindi niya nararamdaman ang presensya ng mga kaaway. Dinagdagan niya pa na mas mataas na ngayon ang pressure at humingi ng paumanhin si Shin kay Sakamoto. Inamin niyang hindi niya magagawa ng maayos ang lahat para sa natitirang araw. Pagbalik ng asawa at anak ni Sakamoto ay nagtanong ang asawa niya kung bakit parang kakaiba ang kilos nila. Hinala niya na may itinatago sila at napatigil ang tatlo, hindi alam kung paano sisigat habang nakatingin sa kanila ang asawa ni Sakamoto. Ang eksena ay lumipat sa assassin na si Batso na naghuhugas ng kamay sa isang banyo at biglang lumitaw ang isa pang assassin na nagngangalang Bold sa likod niya, at malabong sinabing nandito siya para lutasin ang problema ni Batso. Dumating din si Agbor na isa pang assassin at agad niyang inatake si Batso at itinapon siya sa sahig. Mahigpit na tinanong ni Agbor kung saan niya iniisip tumakas at doon ay nakiusap si Batso na umatras si Agbor na sinasabing nasasakal siya nito. Hindi siya pinansin ni Agbor at patuloy siyang sinermonan. Sa galit ay sinigawan ni Bold si Agbor na umupo ng maayos na sinabing bilang babae ay hindi dapat siya nauupo ng bastos. Naiirita si Agbor ngunit inayos ang kanyang porma habang nanatiling seryoso. Si Batso na nasa sahig pa rin ay nagtanong kung bakit sila naruroon. Sinagot siya ni Bold na naroon sila upang tapusin ang trabahong hindi niya natapos at dagdag ni Agbor, kung hindi aayusin ni Batso ang trabaho niya ay hindi magdadalawang isip ang organisasyon na tanggalin siya sa kahit anong paraan. Sinabi rin niya na nasa sabik siyang makilala si Sakamoto at matagal niya na itong hinihintay. Samantala ay inihayag ni Bold na siguradong makikilala siya ni Sakamoto dahil sa peklat sa kanyang mukha at nagtanong si Agbor kung si Sakamoto ba ang dahilan ng peklat. Umiling si Bold at aminadong nahulog siya ilang araw ang nakalipas, kaya siya nagkaroon ng peklat. Nag-away ang dalawa at habang si Batso ay nakamasid sa kanila na parang hindi makapaniwala at sa isip niya, naisip niyang wala sa katinoan ang dalawang ito ngunit kinikilala niya ang kanilang nakakakilabot na kakayahan. Naalala niya na ang dalawa ay kayang pumatay ng 100 tao ng mag-isa. Ang eksena ay bumalik kay Shin na pinapakalma ang asawa ni Sakamoto at sinasabing ayos lang ang lahat. Nagtanong ang asawa ni Sakamoto kung kulang ba ang pagkain na agad na itinanggi ni Shin na binanggit napakahusay ng pagkain. Sumabat naman ang anak ni Sakamoto at tinatanong kung hindi ba nila nagustuhan ang amusement park. Sinigurado ni Lu sa bata na sabik nga silang pumunta sa susunod na ride ng sama-sama at nagpatuloy sila. Habang nanatiling alerto sina Shin at Lu upang panatilihing ligtas ang pamilya, habang nasa popcorn stand iginiit ni Shin kay Sakamoto na wala ng assassin sa paligid at mukhang kontrolado na ang sitwasyon. Gayunpaman ay binanggit ni Sakamoto na ang ganitong katahimikan ay hindi angkop para sa mga mamamatay tao, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabahala at pagdating nila sa susunod na ride ay napagtanto nilang isang haunted house attraction ito. Namutla si Shin at sinabi niyang ito ang perpektong lugar para sa isang ambush at maingat silang pumasok.
Samantala ay pinapanood ni Bold at Akbor ang grupo sa pamamagitan ng surveillance cameras sa haunted house. Ngumiti si Bold nang may masamang balak at tinanong si Akbor kung handa na siya para sa madugong katatakutan. Sa loob ng haunted house na nakasalubong ng grupo ang mga staged na multo at halimaw na pananakot sa mga bisita, napansin ni Shin na mukhang masaya ang asawa at anak ni Sakamoto at sinabi ito kay Sakamoto, kaso pinaalalahanan siya ni Sakamoto na manatiling alerto. Ilang sandali pa isang assassin ang sumubok umatake kay Shin mula sa likod ngunit nabigo at pagkatapos, si Sakamoto naman ang tinarget nito ngunit mabilis at eksaktong pinigilan ito ni Sakamoto gamit ang sunod-sunod na mabilis na galaw, dahilan upang ma-immobilize ang assassin. Sa kabila nito ay nagawa pa rin ni Sakamoto na magkunwaring natatakot sa mga halimaw sa haunted house kaya't nanatiling walang kamalay-malay ang kanyang asawa at anak sa nangyayari. Sinabi ni Shin na kahanga-hanga kung paano nagawang lumaban ni Sakamoto habang nagpapanggap na natatakot. Iniabot ni Sakamoto ang identification card ng assassin kay Shin at sinuri ito ni Shin at nalaman na ang umaatake ay isang bagong rehistradong first-class assassin. Napailing si Shin at sinabing kung ganito ang antas ng mga assassin na pinapadala, wala silang dapat ipag-alala kaso pinaalalahanan siya ni Sakamoto na manatiling handa. Balik kina Bold at Akbor na nagkomento si Akbor tungkol sa kakayahan ni Sakamoto at humanga sa bilis nito kahit may bigat ang katawan. Inamin niyang sabik siyang makipagharap kay Sakamoto ng personal at pagkatapos, hinarap niya si Bold ng inis at sinabihan itong tigilan ang ingay at ang ugali nitong mag-ehersisyo kapag stressed. Sumagot si Bold na binanggit na hindi siya stressed at sabik siyang ipakita ang kanyang galaw kay Sakamoto. Sinigurado ni Akbor na iiwan niya si Sakamoto kay Bold kapag dumating ang oras, sabay pa biro na magkaibigan sila. Naiinis si Bold na nagbasag ng bote sa galit bago uminom at sinisigawan niya si Akbor, sinasabing hindi sila kailanman naging magkaibigan at hinding-hindi magiging magkaibigan. Ang pagkabigo ni Bold ay nagbalik ng alaala ng kanyang unang pagkikita kay Sakamoto. Sa banyo ay inaalala ni Bold ang sandaling nakasama niya si Sakamoto noon at binanggit niyang kaibigan siya ng isa sa mga trainee na natalo ni Sakamoto sa kanilang training. Habang pinapanood si Sakamoto na nag-e-ensayo gamit ang kanyang baril ay humanga si Bold sa husay at kontrol nito, at tinawag itong kahanga-hanga. Naalala ni Bold ang mga panahong magkasama sila ni Sakamoto, kabilang ang isang sandali noong Valentine's Day at sinabi niya kay Sakamoto noon na ang mga assassin ay hindi nilikha para magmahal dahil masyado raw malamig ang kanilang mga puso. Biglang lumapit ang isang dalagang babae kay Sakamoto at nag-alok ng regalo para sa Valentine's at tinanong kung pwede siyang maging ka-date nito sa araw na iyon. Nagulat si Bold nang buksan ni Sakamoto ang kanyang locker at bumagsak ang napakaraming regalo mula rito na nagpakita kung gaano kahinahangaan si Sakamoto. Pumasok ang isa pang assassin at nagkomento sa tambak ng mga regalo sabay tanong kung sino si Bold. Walang pakialam na sumagot si Sakamoto na hindi niya ito kilala na labis na nagpagalit kay Bold sa kanyang kahihiyan. Umalis si Bold at habang ikinukwento ang alaalang ito kay Akbor, inamin ni Bold na hindi kailanman naging malamig ang puso ni Sakamoto na di tulad ng kanya. Tinanong ni Akbor kung ito ang dahilan ng tensyon nila at sabay banggit na ngayon ay may pagkakataon na siyang bumawi. Ngunit binaliwala ito ni Bold at galit na sumigaw na wala na siyang pakialam at samantala sa loob ng haunted house, sinabi ni Lou na gusto na niyang umuwi. Ngunit masaya namang itinuro ng anak ni Sakamoto ang mga zombie at sinabing gusto pa niyang makakita ng higit pa. Biro ni Shin kay Lou na mas matapang pa ang bata kaysa sa kanya at bilang sagot, kinuha ni Lou ang isang bote at nagsimulang uminom. Nagtaka si Shin at tinanong kung ano ang iniinom niya na ipinahayag ni Lou na paborito ito ng kanilang pamilya bago ihagis ang bote kay Shin. Sinubukan itong amuyin ni Shin at natuklas ang alak pala ito at nandidiri, agad niyang itinapon ang bote. Habang patuloy nilang ginalugad ang haunted house ay nakakita sila ng nanginginig na pinto na parang may mga tao sa likod nito at sa kabila ng babala ni Shin, binuksan ni Lou ang pinto at biglang sumugod ang isang grupo ng mga zombie at nakatagong mga assassin. Sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw si Bold at inatake si Sakamoto na dahilan upang bumagsak sila pareho sa itaas na palapag. Habang naglalaban ay inihagis ni Sakamoto ang isang character ID card kay Bold ngunit madali itong naiwasan niya. Tinanong ni Bold si Sakamoto kung naalala niya ba ito subalit kalmado lang na sumagot si Sakamoto ng hindi. Naiinis at doon ay binalaan siya ni Bold na sisirain niya ito at di nagpapatinag si Sakamoto at tinanong si Bold tungkol sa kanyang pamilya. Sa sarkastikong tono ay sumagot siya na alamin mo na lang, hindi ako ang nanay mo.
Samantala abala si Shin sa paghahanap sa asawa at anak ni Sakamoto at natagpuan niya ang mga ito na walang malay sa isang kalapit na kwarto. Bago pa siya makakilos ay lumitaw si Agbor kasama ang isang grupo ng mga asasin. Nakangisi tinukso niya si Shin at sinabing siya ang mahalagang bahagi ng misyon. Ngunit bago pa makasagot si Shin at doon ay biglang sumugod si Lu at isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha ni Agbor, dahilan upang tumilapon ito at dumura ng dugo at tumayo ng may kumpiyansa si Lu. Idineklarang ipapakita niya kay Agbor ang lakas na namana niya mula sa kanyang pamilya. Pinagmamasdan siya ni Shin at napansin na parang kung fu ang estilo nito at sabay birong amoy alak pa rin siya, at habang bumabawi si Agbor mula sa suntok ay inamin niyang kinilabutan siya sa lakas ni Luna sa kabilang banda. Patuloy ang laban ni Sakamoto at Bold. Muling tinanong ni Bold kung naalala na ba siya ni Sakamoto kaso sinagot siya ulit ni Sakamoto ng hindi. Pinilit ni Sakamoto na magtanong patungkol sa pamilya ni Bold ngunit iritadong sumagot si Bold na alamin mo na lang, hindi ako ang nanay mo. Biglang inatake ni Sakamoto si Bold kaso gumanti ito sa pamamagitan ng paghagis ng maliit na bomba sa kanya. Hindi gaanong naapektuhan si Sakamoto ng pagsabog at gumanti siya ng isang malakas na atake, ngunit mahusay itong naiwasan ni Bold na agad naghagis ng isang bangkos ng makukulay na pellets na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa paligid ni Sakamoto. Ang kaguluhan ay yumanig sa kwarto at nagawang suntukin ni Bold si Sakamoto na halos nagpapayanig sa buong gusali, samantala ay idineklara ni Agbor sa kanyang grupo na nagsimula na ang party, hinarang niya ang isang suntok ni Lu at hinawakan ang kamay nito. Pinuri niya ang lakas ni Lu subalit ipinagyabang na mas malakas siya at agad niyang hinawakan ang ulo nito at marahas na niyugyug ito hanggang sa nawalan ng malay si Lu at bumagsak sa lupa. Binalingan ni Agbor si Shin at tinukso siya na sinasabing oras na upang ipakita niya ang kanyang lakas. Dalawang asasin ang pumipigil kay Shin at inilagay siya sa isang metal frame at isa sa kanila ang naglabas ng chainsaw. Patuloy na tinukso ni Agbor si Shin na sinabing naniniwala siyang lumalabas lamang ang lakas ni Shin kapag siya ay galit at iginiit niya kay Lu na bawat 10 segundo, sasaktan niya ito at kung hindi siya babawi ay sisimulan niyang hiwain si Shin gamit ang chainsaw. Habang umiiyak ay humingi ng tawad si Lu kay Shin at inamin niyang wala siyang magagawa para tumulong. Sinubukang gawing magaan ni Shin ang sitwasyon at tiningnan si Lu at mahinang sinabi, lasing ka talaga sa dami ng naiinom mo kanina. Samantala ay hinarap ni Bold si Sakamoto at pinaalalahanan siyang nagretiro na siya 5 taon na ang nakalipas. Iginiit niyang ang hindi pagtagumpay ni Sakamoto sa kanyang mga atake ay dahil sa agwat ng kanilang kasalukuyang kakayahan. Ipinahayag ni Bold ang kanyang pagkadismaya na sinasabing malungkot makita ang isang taong dati niyang hinangaan sa ganitong kalagayan. Sinubukang umatake ulit ni Sakamoto ngunit mabilis na gumanti si Bold gamit ang isang explosive pellet na nagpapayanig kay Sakamoto. Tinukso ni Bold si Sakamoto na ipinagyabang ang kanyang explosive pellets at mga rocket punches, mga sandata na pinino niya sa loob ng maraming taon at naalala niya nang ipinakilala niya ang mga imbensyong ito sa kanilang grupo noon. Dahil sa galit ay sunod-sunod ang mga atake ni Bold kay Sakamoto na sinasabing mas mahina na siya ngayon kumpara noon at sa kanyang sukdulang galit, nagawa ni Bold na bigyan si Sakamoto ng isang malakas na sipa na nagpatilapon sa kanya sa kabilang bahagi ng kwarto. Habang bumangga si Sakamoto sa dingding ay sinindihan ni Bold ang isang sigarilyo at sinabi ng may panunuyan na, "Sweet dreams Sakamoto," ngunit bago pa niya masisimulan na ipagdiwang ang kanyang tagumpay, narinig niya ang boses ni Sakamoto na mahinahon pero nakakatakot na nagbibigay ng banta, "Paalam na sa mga araw ng iyong kabataan kasama ko." Sinimulan ni Sakamoto na ipaliwanag ang mga kemikal na bahagi ng mga bomba ni Bold, na ipinapakita ang kanyang malalim na kaalaman sa disenyo ng mga sandata at sa mga mata niyang napupuno ng determinasyon ay idineklara ni Sakamoto, "Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya kong gawin." Binanggit rin niyang kung talagang gusto nitong lumaban ay dapat na silang gumalaw upang iligtas ang pamilya niya, ngunit kalmadong sumagot si Sakamoto na hindi kailangang iligtas ang kanyang pamilya dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanila. Bago pa siya makasagot ay biglang sumuntok si Sakamoto sa mukha nito ng napakalakas na nasira ang isang bahagi ng gusali. Walang patid ay sinundan niya ito ng isang malakas na sipa at sunod-sunod na mabilis na suntok. Gumanti siya gamit ang kanyang sandata upang suntukin si Sakamoto. Kaso sabay na tumira si Sakamoto at tuluyang winasak ang sandata nito. Pagkatapos nito ay nagbitaw si Sakamoto ng napakabilis na suntok na lubos na nagpahirap kay Bowley. Sa desperasyon ay inihagis nito ang kanyang mga pampasabog kay Sakamoto,
Ngunit sinalo lang ito ni Sakamoto sa ere bago pa sumabog at sa isang matinding pagbaligtad ng sitwasyon, ginamit niya ang mga pampasabog bilang sandata at sinuntok si Go gamit ang mga ito na nagdulot ng matinding sakit. Habang nakatayo sa ibabaw nito ay tinanong ni Sakamoto kung paano niya nakuha ang ganoong lakas, habang nakatingin sa natalo na kalaban at sinabi nito kay Sakamoto na dati ay katulad niya rin siya na gumagamit ng lakas upang makakapanakit ng iba kaso ngayon, lumalaban siya upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Sa huling pagkakataon ay nagbitaw siya ng isang napakalakas na suntok, samantala 2 tao ang nag-e-enjoy sa mga ride sa amusement park nang biglang magulat dahil may 2 anino na lumipad papunta sa kanila, pagkatapos nito at lumipat ang eksena kung saan magkasalungat na nakaupo sa isang ride cart sina Sakamoto at Bo. Dumudugo ang bibig ni Bo habang inamin niyang hindi niya nabigyan ng sapat na kredito si Sakamoto at ngayon ay kinikilala na niya ang lakas nito, samantala nagising ang asawa ni Sakamoto at nakita sina Shin at Luna natutulog sa tabi niya, ginigising niya si Shin at tinanong kung bakit ito naroon na sabay banggit na ang huli niyang naaalala ay nasa haunted house siya. Litong-lito nagtanong siya kung paano sila nakarating doon at ipinaliwanag ni Shin na iniisip niyang nawalan sila ng malay sa loob ng haunted house. Nang tanungin niya si Shin tungkol kay Sakamoto at aminado itong hindi niya alam kung nasaan ito ngunit mabilis na nangakong hahanapin siya bago tumakbo papalayo. Balik sa amusement park ay kakalapag lang nina Sakamoto at Bo habang dumating na ang kanilang ride cart sa istasyon, habang bumababa sila ay isang empleyado ang lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari. Agad na sumasabat si Bo at sinabing wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa mga natamo na pinsala ni Sakamoto. Ngunit nilinaw ng empleyado na hindi iyon ang tinutukoy niya kundi ang pinsalang natamo ng ride cart, at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang bayaran ang pagpapagawa nito at lumapit si Bo kay Sakamoto at sa wakas ay inamin ang kanyang pagkatalo, sabay sabing hindi na niya ito guguluhin. Hindi man lang natinag ay umorder si Sakamoto ng 5 meat sandwich mula sa isang kalapit na kainan at habang kumakain si Sakamoto, nagkomento si Bo na hindi pa rin siya interesado sa anumang sinabi nito at maya-maya, humingi si Bo ng isang kagat ng sandwich. Walang pag-alinlangan ay ibinigay ni Sakamoto ang kalahati ng kinakain niya at habang kumakain, pabiro pang sinabi ni Bo na parang isang karangalan na matikman ang tira-tira ni Sakamoto at sa mahinahon nitong paraan, sumagot si Sakamoto na karaniwan ang kanyang mga tira ay para sa kanyang pamilya. Sa puntong iyon ay dumating si Shin at laking gulat nang makita si Sakamoto na lalo na sa kung gaano ito pumapayat. Sa sobrang tuwa ay inilabas niya ang kanyang telepono at sinimulang kunan ng litrato si Sakamoto, samantala ay tinanong ni Bo kung ano ang plano ni Sakamoto tungkol sa gang na nag-aalok ng pabuya kapalit ng kanyang buhay. Bago pa makasagot si Sakamoto ay lumitaw ang kanyang asawa at narinig ang salitang pabuya, biglang dumilim ang kanyang ekspresyon at matinding galit ang bumabalot sa kanyang mukha habang nagtanong kung anong pabuya ang pinag-uusapan nila. Mabilis na sumingit si Lu na sinusubukan na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng paghikayat kay Hana na tapusin na ang kanyang paglalaro. Ngunit itinuro ni Hana ang isang tindahan ng candy at iginiit na gusto niya ng 2 piraso at sa sandaling iyon, lumapit si Agbor at nagkomento kay Hana na bagamat spoiled ito na may malaking potensyal siya, samantala ay patuloy na nagduda ang asawa ni Sakamoto at pinilit na malaman ang totoo. Sa wakas ay diretsyong inamin ni Sakamoto na may nakapatong na halaga sa kanyang ulo at may mga taong gusto siyang patayin, lalong nagalit ang kanyang asawa at tinanong kung bakit hindi niya ito sinabi agad at habang ngumunguya pa rin ng sandwich, sumasabat si Bo at sinabing siguro ay ayaw lang ni Sakamoto na mag-alala siya upang mas ma-enjoy nila ang amusement park kasama ang kanilang anak. Lalong tumaas ang tensyon nang lumingon ang asawa ni Sakamoto kay Bo at tinanong kung sino siya. Walang alinlangan ay ipinakilala ni Bo ang sarili bilang isang profesional na mamamatay tao, lalo itong nagpagalit sa asawa ni Sakamoto at nagbabala siyang huwag niyang sasaktan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Sakamoto na punong-puno ng pagkadismaya dahil hindi siya inaminan nito ng totoo, kahit alam niyang balang araw ay malalaman niya rin ito at sinubukan na magpaliwanag ni Sakamoto ngunit sa dulo, isa lang ang malinaw na ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni Sakamoto at binanggit na nakalimutan na ba nito ang kanilang patakaran, sabi niya nang may diin na sabay labas ng isang libro at pagbuklat nito sa isang pahina, itinuro niya ang panuntunan bilang 6 at walang lihim sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Napamaang si Sakamoto ay halatang nagulat sa libro at matapos iyon ay binanggit ng kanyang asawa na mula ngayon,
kailangan niyang ibahagi ang lahat at tumatango si Sakamoto at sumang-ayon ng walang pagtutol. Sa tila na lutas ng isyo ay iminungkahi ng asawa ni Sakamoto na manood na lang sila ng palabas. Habang naglalakad ay humanga pa rin si Bo at nagkomento na matibay din pala ang asawa ni Sakamoto. Nagbago ang eksena at lumipat sa palabas kung saan lumapit si Shin kay Sakamoto at tinanong niya ito kung paano nila mareresolba ang kasalukuyang suliranin. Praktikal gaya ng dati ay ipinaliwanag ni Sakamoto na ang tanging paraan upang kanselahin ang kontrata sa kanyang buhay ay patayin ang nagpadala nito sa gang. Pero bago iyon ay kailangan muna nilang alamin kung sino ang nagbigay ng utos. Sumingit si Agbor at binanggit na ang pabuya ay inilabas sa pamamagitan ng Jihai kaya't mahirap matunten kung sino ang nagutos. Dagdag naman ni Bowlet na baka makakuha siya ng mas maraming impormasyon mula sa kanyang amo. Diretsahang sinabi ni Shin na tumawag na lang si Bowlet sa kanyang amo para malaman ang sagot at naiinis na tinanong ni Bowlet kung bakit siya ang kailangang gumawa noon. Sagot naman ni Shin na wala na itong ibang silbi kung hindi gawin ito at napabuntong hininga si Bowlet sa inis at sinabing masyado siyang hinihingian ng kung ano-ano pero sa huli, pumayag din. Sinabi niyang sasama si Agbor sa kanya at bago sila umalis ay tinanong ni Shin kung may ideya na sila kung nasaan si Don Kawi. Palaging kumpiyansa na sagot ni Sakamoto at may kakilala siyang makakapagturo sa kanila at habang papunta sa impormante, kapansin-pansin ang pagkainis ni Shin. Napansin ni Lu ang kanyang ekspresyon at tinanong kung masakit ang katawan niya at napairap si Shin at sinagot na iniisip niya lang kung paano na naman tumataba ng ganon kabilis si Sakamoto. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang opisina na puno ng lumang pelikula. Litong-lito ay tinanong ni Shin kung anong klaseng lugar iyon at ipinaliwanag ni Sakamoto na ito ay isang information hub kung saan ang mga impormasyon ay ibinebenta sa anyo ng mga pelikula. Tinuro niya ang screening room at sa loob ay nanood sila ng isang footage na nagpapakita ng mga presentasyon ni Donna. Habang nanonood ay inaral ni Shin ang bawat detalye ng lugar at samantalang si Lu ay hindi inaasahang naging emosyonal. Matapos ang pelikula ay lumabas sila at nagpunta si Sakamoto upang bayaran ang bayarin na lumabas na sobrang mahal. Nagulat si Shin at tinanong kung paano ito babayaran ni Sakamoto at kalmado itong sumagot na marami siyang naipon mula sa dati niyang trabaho. Habang paalis sila ay binalaan sila ng isang empleyado ng library na mag-ingat, sabay pahiwatig na baka may isang kasamahan nila mismo ang nasa likod ng pabuya sa ulo ni Sakamoto at nang tanungin ni Sakamoto kung may karagdagang impormasyon, itinanggi ito ng empleyado at sinabing wala ng iba pang pelikula tungkol dito. Samantala si Nagumo ay nasa isang business lunch kasama ang ilang kaina-hinalang tao at nang tanungin tungkol kay Sakamoto, pinalabas ni Nagumo na matagal na niya itong hindi nakikita at isang lalaking may dilaw na buhok na si Shishi, ang binalaan ang isa pang lalaki na si Hayo na huwag makialam dahil maaaring lumitaw si Sakamoto anumang oras. Mapanuyang sumagot si Hayo na wala naman siyang pakialam at duda siyang tapat si Nagumo, at bigla niyang sinunggaban ng kutsilyo si Nagumo pero mabilis itong napigilan ni Nagumo gamit ang isang tinidor, napangiti siya at binanggit nito na itabi na muna nila ang karahasan para sa hapunan. Samantala binanggit ni Shishi kay Sehaji na hindi naman talaga nilalaban ito at sagot ni Sehaji na hindi pa nga nakakain si Shishi. Tinawag niya ang chef at nang lumapit ito at bigla niyang ibinagsak ang ulo nito sa mesa, sabay sinaksak ang kamay nito ng kutsilyo dahil sa paglalagay ng sibuyas sa pagkain niya. Sa puntong iyon ay pumasok si Ginoong Ira at binati ang grupo at ipinakilala niya ang sarili bilang isang kinatawan mula sa GGI. Pinuri niya ang kanilang pagtitipon pero sinabi ni Hayo na hindi pa tapos ang usapan dahil 4 pa lang sila roon. Napansin ni Shishi na 3 sa kanila ang hindi pa dumarating kasama na si Takamura na kadalasang maaga. Sinabi ni Nagumo na baka lang abala si Takamura pero duda si Shishi at iniisip na baka nakalimutan lang nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Ie ang isang larawan at ipinaliwanag na may isang tao mula sa GGI na gumagala-gala, kaya kailangan nilang tapusin agad ang bagay na ito. Samantala sina Sakamoto, Shin at Lu ay nakarating na sa gusali ni Don. Inutusan sila ni Sakamoto na iwasan ang pagpatay dahil ito ay isang covert operation at nagsuot sila ng kanilang infiltration gear at pumasok sa gusali, kung saan 2 gwardya ang nagpapatrol sa pasilyo. Mabilis na itinapon ni Shin ang isang lubid sa unang gwardya na agad itong nawala sa paningin, samantala isang mabilis na hampas mula kay Sakamoto ang nagpabagsak sa pangalawang gwardya. Matapos nilang tiyakin na wala ng banta ay agad nilang inalis ang kanilang mga disguise.
Tinanong ni Lu kung saan matatagpuan ang opisina ng pinuno at naiinis na sumagot si Shin na hindi ka ba nakinig sa mamahaling pelikulang pinanood natin. Ipinaliwanag niya na ang opisina ng pinuno ay nasa itaas na palapag at kailangan nilang tumalon mula sa isang bintana sa katabing silid upang maabot ito. Nang tumingin siya kay Sakamoto para sa kumpirmasyon na medyo nahihiya na umamin si Sakamoto at natulog siya habang palabas ang pelikula. Samantala sa ibang bahagi ng gusali isang gwardya ang naghuhugas ng kamay nang nakarinig siya ng nakakahinalang tunog, agad niyang dinukot ang kanyang baril at maingat na binuksan ang bintana ngunit laking gulat niya nang makita si Sakamoto na nakatutok na ang baril sa kanyang ulo mula sa itaas. Bago pa siya makagalaw ay ginamit ni Sakamoto ang isang taser upang i-neutralize siya at pumasok sila sa silid at mabilis na itinali ni Lu ang gwardya gamit ang isang lubad. Nakangiti siyang nagbiro at nag-e-enjoy na talaga siya sa paglalaro sa pagiging spy at habang papunta sa opisina ng pinuno, mahinang ibinulong ni Shin kay Sakamoto na wala siyang naririnig na kahit anong iniisip mula sa sinuman sa paligid. Dahil dito ay kinukutuban siya na baka wala talagang tao roon at pagpasok nila sa silid na tumatambad sa kanila ang isang nakakagimbal na tanawin, maraming bangkay ng mga gwardya ang nagkalat sa sahig at sa gitna ng silid, nakaupo ng kalmado sa isang upuan si Nagumo. Tumatango ito kay Sakamoto at may pilyong ngiti nang sabihin na nahuli niya siyang may ginagawang masama. Habang nilulunok pa ang nakita ay tinanong ni Shin si Nagumo kung ano ang ginagawa nito roon. Sa malamig at walang emosyon na tono ay sumagot si Nagumo na siya ang pumatay sa mga empleyado ng itaas na pamunuan. Pagkatapos ay humarap siya kay Sakamoto at may nakakatakot na ngiti nang sabihin na kailangan niya na ring mamatay. Biglang naglabas si Nagumo ng kutsilyo at nawala sa paningin at sabay lumitaw sa likuran ni Shin sa isang iglap, agad niyang isinaksak ang kutsilyo sa leeg nito. Gulat na hinawakan ni Shin ang kanyang leeg at inaasahang may dumadaloy na dugo ngunit wala siyang naramdaman, nang tignan niya ang kanyang kamay at wala ni isang sugat at biglang tumawa ng malakas si Nagumo, ipinakita na peke lamang ang kutsilyo. Isa lang iyong biro at galit na galit sabay na umatake sina Shin at Lu kay Nagumo ngunit patuloy lang itong natatawa, ipinaliwanag niya na hindi siya talaga ang pumatay sa mga gwardya at nang dumating daw siya roon, patay na ang lahat. Naroon siya para sa ibang misyon at unti-unting naubos ang pasensya ni Sakamoto at tinanong niya si Nagumo kung ano talaga ang pakay nito roon, nagbago ang tono ni Nagumo mula sa mapanokso na naging seryoso, sinabi niyang may hinahanap siyang isang partikular na bagay. Kamakailan ay maraming propesyonal na mamamatay tao ang napapatay at naniniwala siyang may koneksyon ang mga ito, may pagdududang nagtanong si Shin kung anong kakaiba roon na karaniwan namang namamatay ang mga mamamatay tao. Ipinaliwanag ni Nagumo na hindi ito mga simpleng engkwentro na mahigit 100 mandirigma mula sa iba't ibang organisasyong may kaugnayan sa GGI ang malupit na pinaslang sa sistematikong paraan. Hindi lang ito simpleng pagpatay at dagdag ni Nagumo na isang mensahe ito para sa GGI at nanlaki ang mata ni Shin, doon ay isang kapat ng mga propesyonal na mamamatay tao ang pinatay. Tumatango ng mabigat si Nagumo at dagdag pa niya, pagkatapos ng bawat pagpatay ay may iniiwang marka sa dingding na isang malaking X bilang lagda ng kung sino man ang nasa likod ng mga ito. Tinanong ni Sakamoto kung may kinalaman ang mga pagpatay na ito sa isang partikular na utos. Naguguluhan ay tinanong ni Lu kung anong utos ang tinutukoy niya at ipinaliwanag ni Nagumo na sa GGI, isa siya sa mga nangungunang mamamatay tao at ang organisasyong iyon ang nangangasiwa sa mga delikadong mamamatay tao, pinapanatili ang kaayusan at kumokontrol sa buong mundo ng mga asasin. Ibinunyag ni Nagumo na isa si Sakamoto sa mga bagong target kaya't binalaan niya itong mag-ingat sa X, biglang sumingit si Shin at iginiit na hindi na sila mga mamamatay tao. Sumang-ayon naman si Lu at ipinaalala na ang ginagawa lang nila ay imbestigahan ang patong sa ulo ni Sakamoto. Nagkibit-balikat si Nagumo at inaming wala siyang masyadong alam tungkol sa mismong bounty, ngunit itinuro niyang ang serye ng mga pagpatay ay nagsimula kasabay ng pag-anunsyo ng gantimpala sa ulo ni Sakamoto. Nagpalit ang eksena sa isang misteryosong anino na gumuguhit ng malaking X sa isang pader matapos paslangin ang isa pang grupo ng mga mamamatay tao. Lalo pang pinagtibay ang presensya ng banta. Samantala sa tindahan ni Sakamoto ay napabuntong hininga si Shin na inis na bumubulong, pagkatapos ng lahat ng to ay parang bumalik lang sila sa umpisa, sa kanilang pagpasok ay sinalubong sila ng isang lalaking may hawak na kutsilyo na galit na nagtanong kung nasaan si Sakamoto. Walang pag-alinlangan ay itinuro ni Lu kay Hana ang isang nakatagong button sa likod ng counter,
Sa isang iglap isang imbakan ng sandata ang bumagsak mula sa kisame at diretsyong tumama sa ulo ng mananalakay at agad siyang nawalan ng malay. Habang iniisip ang babala ni Nagumo at napagtanto ni Sakamoto na kung hindi siya kasing lakas ni Boiled, tiyak na tapos na siya at determinado na inihayag niya na dahil hindi pa nila alam kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay, kailangan nilang maghanda. Magpa-practice sila ng husto upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga darating pang pagsalakay. Maya-maya isa pang lalaki ang pumasok sa tindahan at tila isang ordinaryong mamimili, pero bago pa man ito makapagsalita dahil sa pagiging alerto pa rin ni Lo, agad niyang binasag ang isang bote sa ulo nito. Bumagsak ang lalaki sa sahig, nalaglag mula sa kanyang bulsa ang isang kutsilyo, habang unti-unting dumadaloy ang dugo mula sa kanyang anit. Iniisip ng asasin ang tungkol sa mamahaling pagkain ng kanyang alagang ibon na umaabot sa 10,000 kada buwan, samantala ang sarili niyang gastusin sa pagkain ay umaabot sa 20,000, ngunit halos hindi siya nakakaraos sa buong buwan. Naniniwala siyang masosolusyonan ang lahat ng kanyang problema kung mapapatay niya si Sakamoto at makukuha ang bounty na nagkakahalaga ng $1,000,000,000, na magpapabago ng lubusan sa kanyang buhay. Samantala sa tindahan ay abala si Shin sa pagwawalis ng basag na salamin sa sahig habang nagrereklamo tungkol sa madalas niyang paglilinis matapos ang mga walang ingat na asasin. Sinabi ni Lu na labis nang napinsala ang tindahan at sumang-ayon si Sakamoto, na nagsabing kailangang ayusin ang lahat. Gayunpaman ay pinapaalala ni Shin na wala silang sapat na pera para tustusan ang mga gastusin kaya't iminungkahi niyang sumali sila sa isang kompetisyon upang manalo ng pera bilang solusyon. Biglang pumasok sa tindahan ang isang asasin at nagtanong kung nasaan si Sakamoto. Sinabi niyang aalis siya at hindi sila guguluhin kung ibibigay nila ang impormasyon ngunit tinawag din niyang mataba si Sakamoto. Sa halip na umamin ay nagpatay mali siya si Sakamoto at itinanggi na kilala niya ang taong iyon. Naguluhan ang asasin nang makita ang pangalan ni Sakamoto sa karatula sa labas ng tindahan, gayunpaman ay walang pakialam na sinabi ni Sakamoto na maraming tindahan na may ganoong pangalan, dahilan upang lalo pang mainis ang asasin. Nabasa ni Shin ang iniisip ng asasin at napagtantong puro pagkain lang ang laman ng kanyang utak. Ibinunyag ng asasin na may isang matandang babae sa labas na nagsabi sa kanya na si Sakamoto ang may-ari ng tindahan at nasa loob ito. Sa inis ay iginiit ni Shin na walang taong may ganoong pangalan doon, sa kapabirong sinabi na may mahigit 200,000,000 tindahan na may ganoong pangalan. Nabigla ang asasin sa narinig at napagtantong wala siyang sapat na pera upang puntahan ang lahat ng iyon, dahil sa kawalan ng pag-asa ay nagsimula siyang umiyak at inamin na wala siyang kahit pang-agahan, naawa sina Sakamoto at ang iba pa kaya't inalok nila siya ng pagkain. Agad namang lumiwanag ang mukha ng asasin sa tuwa at matapos kumain ay umalis siya upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Sakamoto. Habang papaalis ay nagpaalam sila at sinabing malaya siyang bumalik anumang oras. Matapos niyang umalis ay napagtanto ni Shin kung gaano kakulangan sa talino ang ilang asasin. Samantala napangisi si Sakamoto na alam na may marami pang asasin na tulad niya at hindi kailanman titigil ang kanilang kahangalan. Kinagabihan ay itinayo ng asasin ang kanyang tent na isang regalo mula sa kanyang lola. Sinabi niya sa sarili na sapat na ito para sa ilang araw hanggang sa siya'y yumaman. Saglit siyang binalot ng nostalgia nang maalala niya ang kanyang panahon sa Assassin Guild, kung saan itinuring siyang hindi karapat-dapat maging tunay na asasin, ngunit agad siyang bumalik sa realidad at nangakong patutunayan sa kanila na nagkamali sila sa pagtanggal sa kanya. Biglang umihip ang malakas na hangin at pinunit ang kanyang tent. Sinubukan niyang habulin ito bago tuluyang matangay sa langit ngunit nabigo siya at napaupo siya sa lupa na labis na nadismaya at sa sandaling iyon, isang piraso ng papel ang lumipad at napadapos sa kanyang mukha. Nang tanggalin niya ito at basahin ay napagtanto niyang isa itong patalastas para sa isang kompetisyon na may premyong $1,000,000, nanlaki ang kanyang mata sa tuwa habang iniisip ang bahay na maaari niyang bilhin gamit ang perang iyon. Kinabukasan ay dumating sina Shin at Sakamoto sa lugar ng kompetisyon at namangha si Shin sa laki at ganda ng lugar. Kinuha nila ang kanilang wireless communication devices na gagamitin upang manatiling magkausap sa buong paligsahan, at lalo siyang na-impress sa teknolohiyang ginamit. Dumating din si Lu sa event upang suportahan si Sakamoto at nilapitan siya ni Shin at tinanong kung bakit hindi siya sumali. Saglit lang bago siya sumagot ay ipinahayag niya na wala siyang interes sa ganitong klaseng kompetisyon. Ipinapaalala naman ni Shin na kailangan nila ng pera upang maipaayos ang tindahan.
Bigla nilang narinig ang isang pamilyar na boses ang asasin mula kahapon na kasama ang kanyang alagang ibon. Sinabihan siya ng event staff na hindi siya maaaring lumahok at labis siyang nagprotesta at sinasabing kailangan niya ng pera, ngunit hindi ito pinakinggan ng organizer. Sinabi sa kanya na makakasali lamang siya kung makakabuo siya ng isang koponan na may 2 hanggang 5 miyembro. Dito na tuluyang nawala ang kanyang pag-asa at sa sandaling iyon, tinawag ni Lu ang kanyang alagang ibon na agad namang nakuha ang atensyon ng asasin. Walang pag-alinlangan ay tumakbo siya kay Shin at hinawakan ang kanyang binti at nagmakaawa na isali siya sa kompetisyon. Lumuluhod pa siya habang nagmamakaawa at sila ay naiinis na at sinulat na lang ni Shin ang pangalan ni Sakamoto sa registration form, kasama ang pangalan ng asasin kaya't opisyal silang naging isang koponan. Maya-maya ay inanunsyo ng event host na magsisimula ang kompetisyon sa isang paintball shootout. Ang labanan ay magaganap sa Main Street at lahat ng kalahok ay kailangang tumulong sa paglilinis. Pagkatapos ay natuwa si Shin sa ideya ngunit mas natuon ang atensyon ni Sakamoto sa pag-aayos ng paligid. Ngayon na opisyal na silang isang koponan nagtipon-tipon sina Shin, Sakamoto at ang asasin at nang magsimula ang laban ay agad na pinabagsak ng asasin ang 4 na kalaban sa harapan niya gamit ang eksaktong pagbaril, na labis na ikinagulat ni Shin. Hindi niya inaasahang may ganoon siyang kasanayan at maya-maya, isang kalaban ang biglang bumaril mula sa likuran ngunit mabilis na nakailag si Shin at inalis ang 2 pang kalahok, samantala ay 2 kalahok ang nagbalak sumalakay kay Sakamoto mula sa likod. Subalit sa isang mabilis na galaw ay kinuha ni Sakamoto ang isa sa kanilang paintball guns at binaril silang 2 ng sabay. Habang patuloy na nakikipaglaban ay nag-iisip si Sakamoto ng mga bagay na gusto niyang baguhin sa kanyang tindahan, mas matibay na salamin at mas maayos na mga estanti para sa instant noodles. Sa gitna ng laban ay biglang ipinahayag ng asasin na mayroon na siyang mga kaibigan, napatingin si Shin sa kanya at napagtantong kasama na rin sila sa kanyang bagong grupo at tumatango ng masigla ang asasin, buong kasiyahang tinatanggap ang kanilang pagkakaibigan. Tumakbo ang asasin upang maging bitag para sa ibang mga manlalaro at habang tumatakbo, narinig niyang sinusuportahan ni Lu si Sakamoto at napahinto siya sa pagtakbo, nagduda at agad na inilabas ang isang larawan. Hindi siya makapaniwala na si Sakamoto ang tinutukoy dahil hindi ito kamukha ng nasa litrato at walang pag-alinlangan. Itinuro ni Lu si Sakamoto at binibigyang diin ang kanyang buhok at salamin. Alarmado at agad na hinayla ni Shin si Lu palayo bago pa ito makapagsalita ng kung ano paman. Napatawa ang asasin at hindi makapaniwala na ang taong nasa harapan niya ay ang hinahanap niya, ngunit bigla siyang naging seryoso at itinaas ang kanyang sandata, tinutok ito kay Sakamoto at ipinapakita ang kanyang galit sa mga sinungaling. Bago pa man makapagpaputok ang sinuman sa kanila ay biglang umatake ang iba pang kalahok. Pinilit silang magkahiwa-hiwalay at mabilis na nagtago si Shin at gumanti ng putok at tinatanggal ang ilan pang kalaban, samantala ay sumali na rin si Sakamoto sa labanan ngunit ang asasin ay tumawag sa kanyang ibon, na naghulog ng isang espesyal na sandata mula sa itaas. Nang mahuli niya ito ay agad siyang nagpuntirya at nagpaputok kay Sakamoto at mabilis namang gumalaw si Sakamoto, ginamit ang kanyang kamay upang harangin ang bala na bagaman napigilan niya ang pag-atake, nag-iwan ito ng sugat sa kanya. Nang makita ng asasin na nakatayo pa rin si Sakamoto at nagdesisyon siyang umatras upang makahanap ng mas magandang posisyon para umatake mula sa ibang anggulo, mabilis siyang tumakbo palayo at sinubukan na habulin siya ni Shin, ngunit pinigilan siya ni Sakamoto. Sa halip ay nagdesisyon silang sundan ang asasin ng maingat at nagboluntaryo si Shin na maunang gumalaw, kaso pinatigil siya ni Sakamoto at ipinaliwanag niya na sa pangangaso ng isang sniper, may mahahalagang patakaran na manatiling tahimik, obserbahan at umatake lamang kapag tiyak na. Pagkalabas ni Sakamoto sa isang makipot na daanan at agad siyang pinaputukan, binasag ng bala ang isang salamin at tumama sa kanyang damit ngunit nagawa niyang umiwas sa mismong pag-atake. Naiinis na ginamit ng asasin ang kanilang communication device upang kausapin sila at nagugulat sa patuloy na pag-iwas ni Sakamoto. Ipinagpalagay ni Shin na nagkataon lang ang pag-iba ng direksyon ng bala. Ngunit itinama siya ni Sakamoto at ipinaliwanag na ang bala ay may kakaibang pag-ikot na sadyang idinisenyo para sa pagtalbog. Ngumisi ang asasin at inamin na ang kanyang gamit ay isang triple-dimension ricochet bullet na halos imposibleng sundan ang galaw. Labis na nadismaya si Shin sa biglang pagbabago ng ugali ng asasin at kanina lang ay sinasabi nitong may mga kaibigan na siya, pero ngayon ay sinusubukan niyang patayin sila ng walang emosyon.
ipinaliwanag ng assassin na bago pa ang pagkakaibigan sila ay mga bayaran na mamamatay tao. Kapag siya ay tumitingin sa scope ng kanyang baril at ang tanging mahalaga sa kanya ay matamaan ang target, at nang walang pag-alinlangan ay muling nagpaputok ng 3 beses ang assassin kay Sakamoto at Shin at agad silang kumilos, mabilis na iniwasan ang mga bala na walang tiyak na direksyon dahil sa pagtalbog nito sa paligid. Habang patuloy silang tumatakbo ay nagmumula sa iba't ibang anggulo ang mga bala ngunit maliksi at eksaktong iniiwasan ito ni Sakamoto. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng matibay na hideout sa likod ng isang hagdanan. Samantala ay napaisip ang assassin tungkol sa kanyang nakaraan na mga pagkatalo sa takbuhan, mga laban na hindi niya kailanman napagwagian at ang kawalan niya ng husay sa anuman, hindi niya kailanman nagawang makasabay sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang pagiging mahina. Gayunman ay may isang bagay lang na tunay niyang napagtagumpayan na ang pagiging sniper. Dahil dito ay nagdesisyon siyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagsali sa Elite Assassin Guild, buo ang kanyang tiwala nang lumapit siya sa kanila na ipinangako na magiging pinakamahusay siyang sniper. Ngunit agad siyang tinanggihan ng recruiter at ayon dito ay hindi sapat ang pagiging dalubhasa sa sniping lamang at kailangan niyang maging isang well-rounded assassin na kayang gawin anuman ang iutos sa kanya. Naalala rin niya ang isang misyon kung saan binigyan lamang siya ng kutsilyo. Dahil sa kanyang kakulangan sa close combat hindi niya ito nagamit ng maayos at agad siyang natalo. Sinubukan niyang tumakas ngunit agad siyang pinabagsak at kalaunan ay inilagay na lamang siya sa isang trabahong walang halaga na isang opisina kung saan wala siyang magagawa upang patunayan ang kanyang sarili. Isang beses ay isang kasamahan niya ang nangasar sa kanya, sinasabing mas mabuti pang magbitiw na siya dahil hindi siya nababagay sa trabahong ito. Nang gabing iyon habang pinanghihinaan ng loob ay natanggap niya ang isang misyon na patayin si Sakamoto. Para sa kanya ito ang kanyang pagkakataon upang patunayan na may halaga siya, muling bumalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan. Itinapat niya muli ang baril kina Sakamoto at Shin at muling nagpaputok, subalit ay nagawa na naman nilang umiwas at nabasa ni Shin ang iniisip ng assassin at nagsalita sa pamamagitan ng earpiece nito. Alam niyang sinusubukan nitong patunayan ang sarili sa iba subalit ang tunay niyang kailangang gawin ay patunayan ang sarili niya sa kanyang sarili. Labis na nagalit ang assassin sa narinig at hinailan niya ang kanyang earpiece at itinapon ito at ayaw niyang magambala ng mga salita, ngunit sa sandaling iyon ay dinampot ni Sakamoto ang isang maliit na bato, gamit ang perpektong lakas at bilis ay inihagis niya ito patungo sa rifle ng assassin. Sa isang iglap ay tumama ang bato at winasak ang kanyang sandata at dahil sa puwersa ng tama, tumilapon din siya at bumagsak sa lupa na dahan-dahan siyang napatingin kay Sakamoto, hindi makapaniwala sa nangyari. Napagtanto niya ang katotohanan na hindi niya kayang patayin ang lalaking ito at si Sakamoto ay masyadong malakas at balik sa kompetisyon, opisyal na idineklara ng announcer na ang Team Sakamoto ang nagwagi, natanggap nila ang premyong pera bilang gantimpala. Kalaunan sa isang tahimik na lugar ay hindi na napigilan ng assassin ang kanyang emosyon at napaiyak, pakiramdam niya na hindi na rin siya magaling sa sniping at wala na siyang kakayahan sa kahit ano, pinakalma siya ni Sakamoto at pinuri ang kanyang husay sa pagiging sniper at sinabing isa siya sa pinakamahusay na nakita niya. Habang naghahanda silang umalis ay iniabot ni Shin sa assassin ang bahagi nito sa premyo at gayunman, napakaliit ng halagang natanggap niya na napakunot-noo ang assassin sa kanyang parte. Ngunit ipinaliwanag ni Shin na masyado siyang nakapinsala sa lungsod kaya't nabawasan ang kanyang bahagi. Pagbalik sa tindahan ay hinarap ni Sakamoto ang kanyang asawa at alam na niya ang nanalo sila at nakuha ang premyo. Ngunit ikinagulat niyang ginamit nila ang lahat ng pera upang ipalinas ang syudad, bagaman napabuntong hininga siya ay ngumiti pa rin ito sa bandang huli, ipinagpapasalamat na ligtas si Sakamoto. Samantala ay tinanong ni Shin kung paano nagkakilala ang mag-asawa at binabalikan ng kanyang asawa ang nakaraan, inalala ang unang beses nilang pagtatagpo sa isang tindahan habang namimili si Sakamoto at noon pa lang ay agad na nahulog ang loob ni Sakamoto sa kanya, dala ang kanyang pinakamalaking at pinakamatamis na ngiti. Sa sandaling iyon ay inisip ni Sakamoto ang pagtatarak ng kutsilyo sa leeg ni Shin dahil sa pagbasa nito ng iniisip ng kanyang asawa. Gayunpaman sa halip na gawin ito ay nagbigay na lang siya ng babala na huwag niya iyong uulitin.